Dahil sa labis na sakit ng ulo na dinudulot ng magkakapatid na Vincent, Kenneth at Olgar, pinadala sila ng kanilang ama sa probinsya na kanilang lola Telang sa Guimaras. Naniniwala kasi ang kanilang ama na kapag naroon sila ay matututo sila kung papaano magpahalaga sa maliliit na bagay at maging sa sariling mga buhay rin nila. Lumaki kasing mga spoiled brat ang tatlo. Lahat ng gusto nila ay nasusunod. Pero kahit na ganito, wala naman silang ibang inatupag kundi ang makipag-away. Sa pagdating nila sa probinsya, makakasama nila ang kanilang lola Telang, na matapos ang halos 2 dekada, ngayon na lamang nila ulit makikita. Hindi nila lubos nakilala ang kanilang lola, kaya medyo kinakabahan silang pakisamahan ito. Nasanay kasi sila na lahat ng tao ay sumusunod sa kanila. Sa pagsama nila sa matanda, malalaman nila ang lihim sa pustiso ni Lola Telang. Ang pustiso pala nito ay yari sa buto ng isang mabangis na aswang noon. Ang buto ng aswang na iyon ay isa palang mutya na inihalo sa paggawa ng pustiso ni Lola Telang. Nang malaman ng magkakapatid ang tungkol dito, isang tungkulin ng bigla na lamang papasanin. Kahit na ayaw nila, kailangan nilang gampanan yon dahil sila lamang ang may kakayang makagamit ng mutya ng pustiso ni Lola. Mapagtagumpayan kaya nila ang laban na yon o matatalo sila dahil sa pandidiri sa pustiso ng kanilang Lola, na kung minsan ay sila pa ang naglilinis nito. Kabababa lang ng barko ng magkakapatid na Vincent, Kenneth at Olgar matapos ang mahabang oras ng paglalayag sa tubig. Ngayon ay kailangan naman nilang sumakay ng bus patungo sa lugar ng kanilang lola. Kasama nila ang pinakapinagkakatiwalaang bodyguard ng kanilang ama, ang lalaking si Victor na mula nung bumiyahe sila ay hindi naman nagsasalita. Kapag tinatanong nila yon, ay tumitingin lang sa kanila. Tumatango at umiiling lang tuwing sasagot sa kanila. Alam nilang hindi naman yun pipi, pero palagay nila sinusunod lang ng lalaki ang utos ng kanilang ama, na wala itong ibang gagawin kundi ang ihatid sila sa probinsyang yon. Kuya Victor, saan na tayo nito? Alam mo lang hindi sumasagot yan, tinatanong mo pa. Sumunod na lang tayo sa kanya, baka mamaya magsumbong na naman niya kay Papa. Naunang naglakad ang lalaking si Victor hanggang sa makarating na sila sa terminal ng mga bus. Sinenyasan lang sila nitong pumasok na sa loob. Walang nagawa ang magkakapatid nang isa-isa silang hilahin. Babagal-bagal pa kasi sila ng lakad. Hindi talaga tayo sasantuin ng lalaking yun Hindi ko inakala na ganyan pala nakakatakot ang bodyguard na yan ni Papa. Tingnan niyo kung makatingin parang kaya niya tayong isilid sa sako at itapon sa ilog Huwag na lang natin pansinin. Kapag nandun naman na tayo kina Lola Telang, magagawa na natin ang lahat ng gusto natin. Patawa-tawa pa ang tatlo. Kahit wala na sila sa Maynila, talagang hindi nabubura sa mga utak nila ang mga kalokohan. Tahimik lang sila sa biyahe. Nakatingin lang sila sa labas ng bintana. Hindi nila magawang magdaldalan dahil kada 10 minuto yata nililingon sila ng kanilang bantay. Hanggang sa nakatulog na nga lang ang magkakapatid at nagising lang sila ng pagsasampalin na sila ng mahina ni Victor. Sila na lang kasi ang hindi pa nakakababa. Pagsilip nila sa labas, nasa terminal na sila ulit. Sa susunod, huwag mo kaming gaganunin Hindi ka namin sinasaktan, kaya huwag mo kaming sasaktan. Nagalit si Vincent sa ginawa ni Victor, pero hindi man lang nagpakita ng pagkasindak ang kanilang bantay. Hinawakan nito si Vincent sa kwelyo at saka tiningnan na masama. Oo na. Ito naman, nagbibiro lang Agad din naman siyang binitiwan ng lalaki. Mga ilang sandali lang, pumara na agad si Victor ng masasakyan. Dahil malalaking tao ang magkakapatid, nahirapan silang pagkasyahin ng kanilang mga sarili sa loob. Habang ang lalaki namang si Victor ay sitting pretty lang sa likuran ng driver. Bakit ba kasi ganito tong mga tricycle na to? Nakakainis, ang sikip. Hindi lang talaga tayo sanay kasi
Hindi naman tayo sumasakay sa ganito noon eh. Tiisin na lang natin. Makakawala rin naman tayo sa pagbabantay ng Victor na to. Halos kalahating oras din ang itinakbo ng tricycle. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang barangay kung saan naninirahan ng kanilang lola. Sa labas pa lang, nakikita na nilang malayong malayo yon sa nakasanayang nilang lugar. Kahit maraming kabahayan doon, magkakalayo naman ang mga yon. Malalawak ang bakuran. Moderno na rin ang mga bahay, pero kakaunti lang ang poste ng ilaw. Hapon na noon kaya nadidiliman na sila sa lugar. Sinundan lang nila ang paglalakad ni Victor. At nagdaan lang ang 10 minuto, tumigil na rin sila sa isang bahay na katamtaman lang ang laki. Pero makikitang maganda ang disenyo at talaga namang hindi basta-basta. Ito na pala ang bahay ni Lola Telang. Kung baka Lola Telang, akala mo naman, inabutan niya. Wala ka naman nung huling nandito kami ni Kuya Vincent eh. Anong gusto mo itawag ko kay Lola Telang? Paring Telang, Bro Telang, Telang the Great, Manong Telang o Lolo Telang? Gamitin mo nga utak mo. Uy Victor, saan ka pupunta? Hindi na sila nilingon ni Victor at naglakad na rin yun palayo. Weirdo talaga ng taong yun oh. Hidatid lang talaga tayo ah. Wala man lang balak pumasok sa loob kasama natin. Ibig sabihin, uuwi na kaagad yun? Hindi, baka magja-jogging siya. Pinindot na ni Vincent ang doorbell. Maya-maya lang, sa halip na ang kanilang lola ang bumungad, ay isang batang lalaki ang nakita nilang nagbukas ng maliit na gate. Lola Telang, ikaw na ba yan? Aray, bakit ka ba nang babatok? Nakita mo ng bata, Lola Telang ka pa dyan. Kayo na po ba ang sutil, spoiled at walang kwentang apo ni Manang Telang? Aba, Loko to ah. oo, ubalma ka nga. Wala naman siyang sinabing mali eh. Oo, kami nga. Nasaan si Lola Telang? Nasa loob si Manang Telang. Sumunod kayo sa akin. Huminga na lang sila ng malalim. Hindi dahil sa inis sa bata, kundi dahil sa kaba. Kahit kasi alam nilang matanda na ang kanilang lola, nababahala pa rin sila sa kung paano sila nito itinatrato. Malakas kasi ang kutob nila na kinausap na ito ng kanilang ama. Pambira, wala man lang isang kasambahay. Ako lang po ang nag-iisang katiwala ni Manang Telang. At dahil ngayon nandito na po kayo, makakapagpahinga na muna ako. Uy, anong ibig mo sabihin? Hindi naman po kayo titino kapag sinabi ko eh. Sige na po, pumasok na kayo. Bata ba talaga ito? Bakit ganito ito magsalita? Nang nasa sala na sila, ay pinaupo na sila ni Kokoy. Sandaling umalis ang bata. Akala nila ay paghahandaan sila nito ng juice at tinapay. Pero bumalik lang ito na ang daladala ay 4 na baso ng tubig na hindi pa malamig. Wala ba kayong ref? Wala po eh. Kung meron man, hindi naman po ipapagamit sa inyo. Bakit ka ba ganyan kung sumagot sa amin? Parang wala kang modo ah. Napalingon silang lahat sa hagdanan nang makitang bumaba na roon ang matandang babae. Malakas-lakas pa naman ito kahit na papano. Kahit na puti na ang lahat ng buhok nito. Simple lang ang suot nito. Hindi halatang may mga anak na milyonaryo sa Maynila. Dahil ako nagsabi kay Kokoy na maging mahigpit pagdating sa inyo. Sabay-sabay silang tumayo. Kunwari ay nagbigay galang sila. Pero ang totoo, yun ang unang beses na gagawin nila yon. Magandang gabi po, Lola Telang. Ako na po yung dating bata na inaalagaan nyo. Tapos, ito naman po si Olgar, yung maliit no na hindi pa nakakalakad. Tapos, ito naman po si Kenneth. Ampon lang po yan. Uy, ano nga po pinag-aasabi mo? Sira ulo ka ba? Biglang lumapit si Kokoy sa kanila na may dala namang manipis na kawayan. Pinalo sila ng bata sa mga tuhod nila. Aray, ano ba? Kapag nandito kayo sa bahay ko, ayaw na ayaw ko na mga magagaspang ang ugali. Baka akala nyo pagbibigyan ko kayo porke lola nyo ako.
Kaya kayo pinadala rito ng ama ninyo ay para hindi na kayo magdulot ng problema sa Maynila. At para ako na rin ang magdidisiplina sa inyo. Tandaan nyo. Nagpakita ng nakakatakot ng ngiti ang kanilang lola. Dahil dito ay nakaramdam sila ng kaba. Kaba na kahit kailan ay hindi nila naramdaman sa kanilang ama. Tandaan nyo, nandito kayo sa bahay ko kaya kahit na anong parusa ang gusto kong ipataw sa inyo ay gagawin ko. Kaya kung gusto nyong mabuhay dito, magtino kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Parang mga batang tumangutango na lamang ang magkakapatid. Nawala ang mga angas nila. Parang bigla na lang naputol ang mga sungay nila na hindi kayang putulin ng kanilang tatay noon. Kakay, samahan mo na sila sa magiging kwarto nila. Maghahanda lang ako ng makakain natin ngayong hapunan. Masusunod po, Manang Telang. Nauna nang naglakad ang bata. Sumunod na lang din ng tatlo dala ang kanilang mga gamit. Buong akala nila ay maayos at maganda ang magiging silid nila. Pero pagbukas ni Kokoy ng pintuan ng silid, bumungad sa kanila ang mga nakatambak na gamit sa loob. Seryoso ba na dito kami matutulog? Kaya niyo po bang matulog ng may mga nakatambak na gamit? Malamang hindi. Tingin mo sa amin, mga daga? Kung ganon, kailangan yung alisin ng mga gamit na nakatambak para makatulog kayo na maayos. Pambihira naman. Kami talaga? Kararating lang namin eh. Kung hindi po kayo, sino pong pwede? Ako na bata o si Manang Telang na matanda na may-ari ng bahay na ito na siyang nagpatuloy sa inyo? Hindi na talaga ako natutuwa sa batang to eh. Kapag ako nainis, babalibagin ko na to eh. Bilisyon niyo na pong magakot ng gamit. Ilabas niyo dyan at dalhin sa likod ng bahay. Doon niyo po itambak na maayos. Kailangan hindi makalat dahil magagalit si Manang Telang. Hindi po binibigay agad ang lahat dito. Kung gusto niyo ng maginawang buhay, kailangan niyo pong paghirapan ng lahat. Maintindihan po namin kung mahirapan kayo sa una. Alam kasi namin na lumaki kayong walang silbi at ang tanging alam lang po maging pasaway at lumustay ng pera ng ama. Kanina ka ba? Aray! Pinalo siya ni Kokoy ng patpat sa tuhod. Inawat na lamang ito ni Olga ng tangkaing papatulan na ni Kenneth ang batang yun. Bawal ka po magalit kapag ang naririnig mo po ay totoo. Umpisa na po ang paglilinis dahil magluluto pa po kami ni Manang Telang. Tandaan, kung hindi kayo magrereklamo, mas mabilis po kayo matatapos. Umalis na rin ang batang si Kokoy. Napapailing na lamang si Vincent. Sobrang layo nang nai-imagine nila sa dinatnan nila. Buong akala kasi nila ay uugod-ugod na ang kanilang lola. Tipong nasa wheelchair na at umaasa na lang sa ibang tao. Akala nila sila ang mag-aalaga sa lola nila. Naisip pa nga nila na kapag gano'n ang sistema, pwede na nila yung iwanan palagi. Pero lahat ng akala nila ay akala lang pala. Dahil sa bahay na yun pala ay mararanasan nila ang hirap na hindi nila dinanas sa paraiso ng Maynila. Makalipas ang halos isang oras, naibaba na rin nila ang mga gamit. Nalinis na rin nila ang silid. Kinuha na rin nila ang kutsyon na ilalagay nila sa kama. Oras na ng kanilang pagkain noon. Kahit papaano ay masaya sila dahil alam nilang masarap ang kakainin nila. Pero nagulat sila nang makitang daing lang ang nasa hapagkainan at kanin na parang hindi pa aabot ng kalahating kilo. Mawalang galang na po. Pero ito lang po ba yung kakainin natin? Inabot na kami ng alas 9 sa kakahakot sa tambak tapos ito lang ang kakainin? Ito lang ang kinakain namin minsan. Tuwing Sabado at Linggo lang kami nagkakarne. Kung may problema ka sa ulam, pwede naman kayo matulog na para paggising nyo bukas ito na rin ang kakainin ninyo. Kahit gusto pang magreklamo ng magkakapatid, ay wala na rin naman silang nagawa. Tinanggap na lang nila ang ulam. Nang matapos na silang kumain, ay parang wala namang napunta sa tiyan nila. Hindi sila nabusog.
Hindi naman din kasi sila marunong kumain ng daing. Nasanay sila sa mga pagkaing pangmayaman sa Maynila. Pagod ang katawan nilang tatlo, kaya naman agad din namang nakatulog si Kenneth at Olgar sa silid nila, habang si Vincent naman nanatili itong mulat. Hindi ito makatulog kahit parang inaakit na siya ng higaan. Nakatingin lang siya sa bintana. Iniisip niya ang magiging buhay nila sa poder ng kanilang lola. Dahil ngayon pa lang, nakikita na niyang hindi sila mabubuhay na prinsipe doon. Bakit hindi ka pa natutulog? Napalingon si Vincent sa may pintuan nang marinig ang boses ng kanyang lola. Lumapit ito sa kanya at sandaling pinasadahan ang dalawang nakangangapa habang humihilik. Baka naninibago lang po ako, kaya hindi ako dinadalaw ng antok. Nasanay kasi kayo sa buhay na marangya. Kaya kahit tuloy konting kibot ng kahirapan, halos mamatay na kayo. Kung hindi lang sana kayo naging siraulo sa Maynila, hindi naman sana ganito ang kahihinatnan ninyo. Ngayon nandito na kayo sa akin, talagang matututo kayo kung papaano pahalagahan ang buhay. Hindi na lamang nakapagsalita si Vincent. Wala na rin kasi siyang lakas para makipagsabayan pa sa kadaldala na matanda. Hinayaan na lamang niya yun na magsalita. Alam mo ba noong araw, yung papa mo at ang mga kapatid niya, mas malala pa ang disiplina na ginagawa ko dyan. Pinaluluhod ko ang mga yan sa munggo at asin kapag may nagagawang kalokohan. Kaya tingnan mo, lumaki silang mga successful kasi alam nila kung papaano maging disiplinadong tao. Kung magiging ganun din kayong magkakapatid, magiging maganda rin ang kinabukasan ninyo. Ay nako, ang kabataan kasi ngayon, nasanay na ang lahat ay nakukuha kaagad. Nagbuntong hininga na lamang si Vincent. Buong akala niya ay tapos na ang sasabihin ni Lola Telang, pero bago ito lumabas ay meron pa itong pahabol sa kanya. Huwag niyong tangkain na lumayo sa bahay na ito. Hindi niyo kilala ang mga tao dito sa barangay. Kung gusto niyong tumagal ang buhay ninyo, kailangan ninyong makinig sa akin. Bakit pula? Mga basagulero ba ang mga bata rito? Tao. Hindi sila ang tinutukoy ko. Naglakad na ang matandang babae palabas ng silid. Naiwan namang napapaisip ang binatang si Vincent. Naguguluhan siya sa huling sinabi ng kanyang lola. Pero sa huli ay hindi na lang din niya yon inintindi pa. Humiga na lamang siya at sinubukang makatulog. Makalipas ang 2 oras, nakuha na rin niya ang antok. Kinabukasan naman ay maaga na silang nagising dahil sa pagbubulabog ng batang si Kokoy. Ano ba naman yan? Kainis naman, natutulog pa yung tao eh. Gumising ka na rin naman po. Dapat gumising na rin po kayo sa katotohanan na kayo po ay wala na sa bahay po ninyo. Gumamit ka pa ng po kung ganyan ka rin naman magsalita. Umalis ka na nga dyan. Napilitan na lamang bumangon ng 3. Sinundan nila ang bata sa baba. Nasa sala na naghihintay si Lola Telang. Nakangiti ito sa kanila ng malapad. Hindi nila alam kung bakit. Kakay, ibigay mo sa kanila ang mga damit na pangsaka. Masusunod po, Manang Telang. Teka Lola, anong nangyayari? Sasama kayo sa akin sa pagsasaka ngayong umaga. Marami tayong aanihin na tanim dahil sa mga susunod na araw baka biglang may dumating na naman bagyo. Kami? Magsasaka? Wala naman kaming alam dyan eh. Isa pa, pangingitim lang naman kami dyan. Mawalang galang na po sa inyo, Lola. Pero wala po ba kayong mga tao na pwedeng mag-anin ng mga tanim ninyo? Tumawa ng malakas sa matandang babae. Parang nang iinsulto ang tawa nito, kaya mas lalo silang nakaramdam ng inis sa umagang yon. Sa katunayan, may mga tao naman talaga ako. Pero lahat sila ay hindi ko na muna pinapasok. Gusto ko kasing masolo ang bukid kasama ang mga pinakamamahal kong apo. Ang sabihin nyo, gusto nyo lang talaga kaming pahirapan. Exactly. I love your attitude. Ano nga ulit ang pangalan mo? Kenneth po pangalan niya.
Sigurado kang hindi ampon yan, ha? Yun nga pong problema eh. Hindi kami sigurado kung kapatid namin siya. Kadalasan kasi, ang mga bunso napupulot lang sa basurahan. Ikaw, Olgar, isa pang gatong mo, tataob ka dyan. Manahimik na nga kayo. Gawin na lang natin kung anong gustong ipagawa sa atin dito. Bumalik na ang batang si Kokoy na dala ang mga dapat nilang suotin. Meron pa silang abanikong sombrero na hugis bilog. Wala pang almusal-almusal, naglakad na sila paalis ng bahay. Nanghunguna sa paglalakad ang matanda at ang batang si Kokoy. Makalipas lang ang halos 15 minutong paglalakad ay narating na nila ang malawak na bukirin. Sari-saring gulay ang naroon. Ang bukirin na ito ang bumubuhay sa maraming pamilya sa barangay. Mura ko lang binibenta ang mga gulay dito. Pero kapag sa Maynila ko ito ibebenta, doble ang presyo. Bakit naman po doble? Dahil maraming tao sa Maynila ang masasama ang ugali. Ano pong connect? Kokoy, ituro mo sa kanila kung papaano mag-ani ng tanim. Kayong tatlo naman, wala kayong ibang gagawin kundi ang sumunod sa utos ni Kokoy. Siya ang nakakaalam kung ano ang nararapat. Magandang umaga po. Ako po ang magiging... Huwag ka na nga magsalita. Nasabi na uulitin pa. Tara na nga! Huminga ng malalim ang batang si Kokoy na parang nagtitimpi lamang ito. Maya-maya ay tumungo na rin sila sa bukirin. Una nilang inani ay ang mga kamatis. Wala pa silang kalahating oras ay nagsakita na ang likod nila sa kakayuko. Iiwan ko na po kayo dito. Kailangan mapuno niyo ang lahat ng basket na nandito, ha. Paalala ko lang po, wag na wag po kayong pumunta sa bandaron. Lalo na kapag sumapit na ang gabi. Ibig mo sabihin, hanggang gabi kami rito? Kung hindi niyo po bibilisan, opo. Naglakad na ang batang si Kokoy. Napapamura na lamang si Kenneth sa isip niya. Kung hirap na tayo sa unang araw pa lang, hindi ko alam kung tatagal pa tayo rito ng 1 linggo. Kailangan natin tumagal dito. Wala tayong ibang mapupuntahan kundi ito lang. Kung tumakas na lang kaya tayo, umalis tayo dito nang hindi nalalaman na matandang yun. Tingin mo, kapag tumakas tayo dito, magiging maayos din ang buhay natin? Hindi, no? Wala tayong kapera-pera eh. Sakyan na lang natin ang trip nila. At isa pa, baka oras na rin para tumino tayo. Maghapong nag-ani ang magkakapatid. Malapit na nilang maubos ang taniman ng mga kamatis. 1 kolum na lang ang natitira na kailangan nilang anihin. Ang kaso, unti-unti nang kumakagat ang dilim. Pagod na ang tatlo. Gutom na rin dahil kamote lang naman ang tinanghalian at miniryenta nila. Nanlalambot na ang kanilang tuhod. Parang pinagpapawisan na rin sila ng malamig. Ay, ayoko na. Pagod na ako. Nakakairita na. Saan ka naman pupunta? Uy, upo ka nga dito. Kapag umalis ka, damay-damay tayo eh. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kung kayo kaya nyo pang magpanggap na hindi nahihirapan, pwes ako hindi. Tumayo si Kenneth at naglakad paalis. Napapailing naman sinundan ng dalawa ang kanilang kapatid. Pilit nila itong hinihila pabalik pero pumapalag-palag lang ito sa kanila. Kasasabi lang kanina ng bata na hindi tayo pwedeng pumunta rito. Ang kulit naman oh. Naniniwala ka ba sa batang yon? Seryoso ka ba? Susunod ka sa isang bata? Kenneth naman, gamitin mo nga utak mo. Wala tayo sa atin. Nasa ilalim tayo ng isang sistema na hindi tayo ang kumukontrol. Pambira ka naman oh. Makisama ka na lang kasi. Kenneth, tanda mo, nandito tayo para matuto ha. Kung ganyan ka mapag-iiwanan ka na naman. Kami kasi ni Kuya Vincent, gusto na naming matuto sa buhay Kaya tinitis namin ang hirap dito. Isa pa, gusto rin naming matuwa si Papa sa atin. Wala na tayong ibang dinudulot sa kanya sa Maynila kundi sakit ng ulo Hindi ka ba naaawa kay Papa? Medyo naging kalmado na rin si Kenneth at tumigil na rin ito sa paglalakad. Napansin nilang napalayo na sila sa bukirin.
Napapalibutan na sila ng nagtataasang mga puno. Tara na, baka magalit si Lola Telang kapag nalaman niyang pumunta tayo rito. Sinabi na kasing huwag tayong pupunta rito, ang kukulit niyo eh. Sa ibang daan ka na lang kasi sana nag-walk out. Pabalik na sana sila sa bukirin nang makaramdam sila ng parang merong nanunood sa kanila. Nakaramdam din sila ng mga yabag ng paa na bigla na lang tumigil nang malaman nila kung saan ang galing ang tunog na yon. Nagkakatinginan ng tatlo, pero dahil laking Maynila at hindi naman naniniwala mga yun sa mga kwentong katatakutan, pinagsawalang bahala na lamang nila yon. Wala namang nangyaring kakaiba sa kanila. Nakabalik sila sa ginagawa nila at alas 7 na ng gabi nang matapos sila. Pag-uwi nila ng bahay ni Lola Telang, maraming nakahain na pagkain. Agad silang umupo sa harap ng hapagkainan kahit na hindi pa sila nakakapagbihis. Naganda ako ng masarap na pagkain dahil nagtrabaho naman kayo. Pagkatapos niyong kumain, puntahan niyo ako ulit sa kwarto ko. Meron ako ipagagawa sa inyo. Hindi na inintindi pa ng magkakapatid ang sinabi ng kanilang lola. Kumain na kagad sila na parang mga gutom na aso. Mabibilis at nag-aagawan pa sila sa hotdog. Mga walang manners at talaga namang nakakadismaya para kay Lola Telang. Makalipas lang ang ilang sandali ay natapos na rin sila sa pagkain. Nang makapagpahinga ng kaunti, pinuntahan nila ang silid na matanda. Bukas ang pinto kaya itinulak na lang nila yon ng marahan. Nandyan na pala kayo. Sige, pumasok kayo. Napansin ni Vincent na parang walang ipin ang matanda. Dahil dito ay saka lamang niya nalamang pustiso lang pala ang ginagamit nito. Pumasok sila sa loob at tumayo sa gilid ng aparador. May iniabot ito sa kanilang parang tasa pero dalawa ang hawakan. Ano po ito? Buksan ninyo. Pagtingin nila sa loob ng tasa na yon, ay naroon ang pustiso na matandang babae. Muntikan na mabitiwan ni Vincent ang nasa tasa dahil sa pagkadiri. Agad namang lumayo ang dalawa niyang kapatid dahil doon. Nandidiri ba kaya? Pambira naman kasing kagumulan to eh. Ano po bang gagawin namin dito? Kailangan ninyong linisan yan bago ako matulog. Seryoso po ba kayo? Kami talaga? Personal na gamit niyo yan eh. Lola Telang, trippings ka ba? Ang paglilinis ng postisong yan ay kasama sa mga pagsubok na dapat ninyong pagdaanan sa buhay na ito. Darating ang araw na magpapasalamat din kayo dahil sa paglinis nyo yan. Sino naman po kasi magiging thankful kung ito pong ipapalinis nyo sa amin? Ang dugyot kaya. Susundin nyo ba ang gusto kong mangyari o sa labas kayo matutulog? Napabuntong hiningan lamang si Vincent. Pero sa huli ay pumayag na lamang din sila. Pumunta silang tatlo sa banyo. Diring-diri pa sila ng hawakan ng pustiso ni Lola Telang. Sige, sa ngayon, ako na muna maglilinis. Bukas, ikaw Olgar ha. Kenneth, ikaw naman ang susunod. Alternate lang tayo. Lang yung matandang yan oh. Napakadugyot. Mas malala pa ugali kaysa sa atin eh. Lumabas na nga muna kayo. Ang sikip na rito eh. Ako na munang bahala maglinis nito. Nang mag-isa na lamang si Vincent sa banyo, pinagmasdan niya ng maigi ang pustiso. Sa hindi malamang dahilan, parang may napapansin siyang kakaiba sa pagkakagawa nito. Merong mga nakaukit na letra sa gilagid, pero hindi niya lamang mabasa dahil masyadong magkakadikit. Ayos din pala ang trip ni Lola Telang eh. Mukhang nilagyan pa ng pangalan itong pustiso niya. Gamit ang toothbrush na nasa banyo, ay maingat namang kinuskos ang pustiso. Aminado siya na kahit na may kaunting amoy ang pustiso na yon, ay mukha itong matibay. Makalipas lang ang halos 10 minuto, lumabas na rin ang banyong binata. Nasa taas ulit ang pustiso. Nadaanan niya pa sa sala si Kenneth at Olgar na patawa-tawa. Tawa pa kayo ng tawa ah. Bukas kayo naman ang gagawa nito.
Napapailing na lamang si Vincent at tumakyat na rin sa itaas. Pagakbang niya sa huling baitang, nagtaka siya dahil parang naramdaman niyang umalog ang pustiso sa loob. Hindi naman niya ginagalaw ang tasa, kaya hindi niya alam kung papaanong nangyari yon. Binuksan niya sandali ang taas at sinuri ang pustiso sa loob. Wala naman siyang nakitang kakaiba, pero kapansin-pansin na iba na ang posisyon nito. Nagsalubong ang kilay niya, pero hinayaan na lamang niya. Masaya ang matandang si Telang nang maibalik na ni Vincent ang pustiso. Habang si Vincent naman ay naguguluhan pa rin kung bakit kailangan ibang tao ang maglinis ng bagay na yon. Vincent, bakit pula? May uutos pa po ba kayo? Vincent, sa inyong magkakapatid, ikaw ang nakikitaan ko ng potensyal. Potensyal po saan? Kahit na puro gulo ang dinudulot ninyo sa Maynila, mas nakikita ko na mabuti kang tao. Ho? Okay po. Ituloy mo lang yan, dahil darating ang araw na ikaw ang aasahan naming lahat. Salubong ang kilay ng binata sa sinabing yun ng kanyang lola. Naguguluhan siya at hindi talaga makuha kung ano ang nais ipahiwatig na matanda. Lumabas na lamang si Vincent doon. Hindi na lamang niya pinag-iintindi ang lola nila dahil alam naman niyang matanda na ngayon. 2 linggo ang nakalipas. Kahit na papaano ay nagiging maayos na rin naman ang pakikitungo nila sa bata at sa matanda. Nakapag-adjust na rin sila ng ilang bagay pero marami-rami rin silang hindi talaga kayang madaliin. Gaya na lamang ng masanay na nasa loob lang ng bahay. Sa ilang araw na kasing nakalilipas, lihim silang lumalabas ng bahay para magpunta sa kung saan-saan. Curious kasi ang magkakapatid sa iba pang parte ng barangay na kinalalagyan nila. Sigurado ba kayong hindi makakalata sina Lola Telang? Baka mayari tayo nito ha. Masyado kang kabado. Kakaganyan mo, ang lakas mong makahila ng negative energy. Wala naman siguro masama kasi nakikinod lang naman tayo ng sabong dito. Hindi naman tayo tumataya. Anong walang masama? Hindi tayo nagpaalam. Hindi naman tayo nakita, ano ka ba? Ang alam nila, nasa kwarto lang tayo. Paano kung malaman nilang sa bintana tayo dumaan? 8:00 na ng gabi, iisipin nila tulog na tayo. Manahimik ka na nga dyan, magsisimula na ang laban, no? Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Olgar. Tinuon na lamang nila ang atensyon sa sabungan. Kahit na wala naman silang taya, ay nakikisigaw sila. Yun na lamang din kasi ang nagiging libangan nila. Matapos ang unang laban ng sabong, nagyaya nang umuwi si Vincent. Medyo napapatagal na kasi sila sa labas. Nababahala sila Vincent na baka nakakalata na sa kanila ang dalawa sa bahay. KJ nyo naman, may 4 na laban pa oh. Kung tatapusin natin yon, baka inabot pa tayo ng 11:00. Kenneth, nakapaglinis ka ba ng pustiso ni Lola? Hindi pa, tinamad ako eh. Ang tanga mo talaga. Akala ko naman nilinisan mo na. Di pinuntahan tayo ngayon ni Lola Telang sa kwarto niya dahil sa pustiso niya. Naku naman wala ka talagang utak eh. Maliit na nga utak, ayaw pang gamitin na maayos. Nagmamadali na silang naglakad. Pinagdarasal nila na sana hindi na matuklasan na matanda na wala sila sa kwarto. Napatigil sila nang mapagtantong iba na pala ang kanilang dinaraanan. Naliligaw na pala sila. Nakalimutan na nila ang una nilang dinaanan. Ang dami kasing mga kanto na pasikot-sikot doon. Sabi ko kasi tandaan ninyo eh. Asahan niyo pa ako sa direksyon eh, makakalimutin nga ako. Sige dito, sa kaliwa siguro. Diyan muna Kapag mali, balik na lang tayo. Tinahak nila ang kaliwang kanto. Pero hindi pa sila nakakarating sa pinakagitna
nakita na nilang may nakaharang na katawan ng puno sa daan. Kaya naman agad silang bumalik at dumaan naman sa kanan na kanto. Nakahinga na sila ng maluwag nang mapagtanto na doon pala sila dumaan nung una. Medyo naninibago sila sa mga sandaling yon dahil wala pa silang kasabay. Aminadong takot sa hindi maalamang dahilan. Napakatahimik naman dito. Parang nakakatakot. Laki mong tao, takot ka. May ilaw naman oh. Napakaduwag mo talaga. Tingnan mo kasi, parang may nakatingin sa atin eh. Magtigil ka nga, Olgar. Dumaan naman tayo rito kanina, wala ka naman sinabing ganyan eh. Siyempre kanina marami tayong kasabay. Ngayon, wala na. Anong oras na din oh? Manahimik ka lang, wala tayong problema. Binilisan nila ang kanilang lakad. Kulang na nga lang ay tumakbo na sila. Pero napatigil sila sandali nang makarinig sila ng parang may humahagikik na tawa. Hinanap nila yon. Sinuyod nila ng tingin ng paligid. At nang muli nilang marinig yon, napagtanto nila na nanggaling ang hagikik sa kaliwang banda ng mga halamanan. Narinig niyo ba yon? Malamang, may tenga kami. Mukhang kailangan na nating umalis. Ano muna yun? Wisit ka. Di hanapin mo. Maglalakad na sana ulit sila nang biglang nakita nilang may isang lalaking mahaba ang buhok ang lumabas sa gilid. Dahil may kaunting ilaw doon, nakita nila ang nanlalaking mata ng lalaki. Tumatawa-tawa ito na parang nabubuang. Baliw lang naman pala eh. Bakit ka matatakot? Nakahinga sila ng maluwag dahil akala nila pangkaraniwang tao lamang yon na wala sa sarili. Pero laking gulat nila nang biglang humaba ang dila ng lalaki at umangil ito ng malakas. Takbo! Aray ko, huwag mo ko hawakang buwisit ka, Olgar! Wait lang kasi. Bilis! Dalian nyo, babagal nyo naman oh! Gumagapang na parang alimango ang lalaking yon. Kung ganon sila kabilis ay ganon din naman ang aswang. Sa kamalasang palad pa, natumba si Olgar dahil napatid pa ito sa sariling paa. Takot na takot ito nang nasa harapan ang lalaking mahaba ang dila at tumutulo ang malapot na away. Huwag mo ko hawakan, ang pangit mo! Akmang lalapit na sana ang lalaking yon, ay bigla na lamang tumakbo si Kenneth. Binigyan niya ng flying kick ang nilalang. Ang kaso nga lang ay hindi naman tumatama. Sumubsob na lamang ang binata sa semento. Sumunod namang tumatakbo si Vincent. Sinapak niya ang lalaki at sa wakas, natamaan na rin ito sa mukha. Matigas ang mukha noon pero malakas naman ang pagkakasapak niya kaya napatras ang lalaki. Hinila agad ni Vincent si Olgar, habang si Kenneth naman ay lumapit ulit at sinipa na naman niya ang kalaban niya. Hindi pa rin tumama. Nakaramdam na ito ng pagkapahiya, kaya lumapit na lang kina Vincent. Kailangan na nating umalis, dali, habang nahihilo pa siya. Ang kaso nga lang, biglang humaba ang dila ng lalaki. Pumulupot yon sa paa ni Kenneth. Munti ka na itong ilahin ngunit nahawakan niya ang dalawa niyang kuya. Olgar, hawakan mo muna to. Gagawa ko ng paraan para bumitaw ang dila. Oo, bilis! Tulong, oy! Dali! Lumapit si Vincent sa dila ng lalaki. Bigla na lamang niyang kinurot-kurot ang dila nito. Wala siyang pakialam kahit na may laway pa ito. Dahil sa ginawa niya, binitiwan na rin si Kenneth. Pero lumundag naman ang lalaki kay Vincent. Pumaibabaw ito sa lalaki. Akmang sasakmalin na nito si Vincent nang bigla namang lumapit si Kenneth. Sinipa niya ang aswang. Aray ko! Mukha ko yung buwisit! Hindi na naman tumama ang sipa ni Kenneth. Sa halip, nadaplisan niya pa sa mukha ang kanilang kuya. Pero hindi ito sumuko. Muli itong lumapit sa kanila. At sa pagkakataong yun,
ay sinuntok na niya ito sa mukha. Umalis ulit ang lalaking yon sa ibabaw ni Vincent. Nakatayo ulit ang binata, kumuha na sila ng bato sa gilid at sabay-sabay nilang binato yon. Nang tamaan sa ulo ang lalaki, ay nagdesisyon na itong gumapang palayo. Wala silang sinayang na pagkakataon. Tumakbo na agad sila para tuluyang lisanin ang daan na yon. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa bahay nila. Hingal na hingal sila, takot na takot. Pagpasok pa lang nila sa sala, inabutan nilang nakaabang na sa kanila si Lola Telang. Nasa gilid nito ang batang si Kokoy na may hawak na namang patpat. Lola Telang, may kalabang kaming lalaki. Mahaba ang dila, tapos ang pangit ng muka. Tik-tik. Mik-mik? Tik-tik, hindi mik-mik. Tik-tik, sinasabi niyo bang aswang ang nakita namin at nakalaban namin? Tumayo si Lola Telang at lumapit sa kanila. Isa-isa silang binigbosa na matanda. Halos hindi sila makahinga. Napaupo na lamang sila sa kaharap na sofa. Gulat ang magkakapatid dahil hindi nila inakalang ganong kalakas sa matanda. Wala kasi sa itsura nito ang nambabalya o nambibigwas. Lola, para saan yun? Dati ba kayong basagulera? Parang nabali yata ang ribs ko. Ilang beses ko namang sinasabi sa inyo na huwag kayong lalayo sa bahay na ito kung hindi nyo kami kasama. Pero kasi buryong na po kami rito eh. Wala man lang ba kaming karapatan na lumabas lang ng bahay? Wala naman ako sinabi na bawal kayong lumabas. Ang sinasabi ko lang, huwag kayong lalayo at huwag kayong magpapagabi sa daan. Ang titigas ng mga bombonan ninyo Talagang lumabas pa kayo ng gabi. Pasensya na po. Nawili lang naman kaming manood sa sabong eh. Hindi naman namin inakala na mangyayari yon. Gusto lang naman naming lumabas para malibang kami. Sawang-sawa na kami sa mga pagbumuka namin eh. Pero, Lola Telang, anong klaseng tao ba talaga yung nakalaban namin? Humahaba ang dila niya tapos ang pangit po ng mukha niya. Dilat na dilat siya. Isang mababang uri ng aswang. Pero para sa mga katulad ninyong magmang sa mga ganitong bagay, ay napakadelikado nila. Tik-tik, di totoo talagang may aswang. Sino ba ang nagsabing hindi totoo? Ngayon lang naman kasi may nagsabi sa aming totoo ang aswang kasi nga ang titigas sa mga ulo ninyo. Kokoy, ikaw na magpaliwanag sa mga ito. Na high blood ako, baka mabalian ko ng buto mga yan. Naglakad naman si Kokoy sa harapan nila. Tumayo ito na parang isang leader ng samahan na nakataas pa ang noo. Lingid sa kalaman ng lahat na ang probinsyang ito ay pinamumugaran ng aswang. Ang mga aswang na yon ay nakatakas sa kulungan noong panahon pa ng Kastila. Ang mga aswang na yon nagkaroon ng kakayahan na makapagparami. Kaya ngayon, nagiging problema sila ng mga antingero at manunugis. Ang antingero at manunugis ay ang mga taong lumalaban sa mga aswang. Sila ang pumapas lang sa mga yon. Pero ngayon, hindi pa ganun kalala ang ginagawa ng mga aswang. Natatakot pa silang magpakita at lumitaw dahil na rin sa banta sa buhay nila. Pero sa oras na dumating ang araw na lumakas ang pinuno nila, darating na rin ang araw na muli silang babalik para magasik na kasamaan. Kaya nga pinagbabawalan ko kayong umalis. Kasi hanggat hindi pa nahuhuli ang mga aswang na yan, delikado pa rin kayo. Lalo na't isa ako sa mga target na mga yan. Bakit naman po? Ano po bang ginawa niyo kasalanan sa kanila? Dahil si Lola Telang ang... Sagot ka naman ng sagot Hindi naman ikaw ang kausap Hayaan mo si Kokoy. Ama niya ang laging kasama ko noon kaya marami na siyang alam tungkol sa akin. Sige na Kokoy, ituloy mo na ang sasabihin mo. Ang dahilan kung bakit puntirya ng mga aswang si Lola Telang
ay dahil siya ang dating pinuno ng mga antingero dito sa Guimaras. Ano? Inggitero? Antingero, ano bang meron sa tenga mo ha? Noong kadalagaan pa ni Lola Telang, isa siya sa mabagsik na antingero dito. Pinaslang niya ang maraming aswang pero marami din ang nakatakas. Kaya mula noon, kinatakutan na siya ng mga aswang. Hanggang sa dumating na lang ang araw na kailangan na rin niyang magretiro at ito na lamang ang atensyon sa pamilya. Lola Telang, alam ba ito ni Papa at ng mga kapatid ko? Oo, alam nila ang tungkol dito. Yun nga ang dahilan kung bakit mas pinili ko sa Maynila na sila tumira. Dahil kapag naririto sila, siguradong mapapahamak sila. Naiwanan ako rito kasama ang lolo ninyo. Pero dumating din ang puntong ako na lang ang mag-isa dahil namatay na sa sakit si Pedro. Mula noon, hindi na ako binalikan pa ng mga anak ko rito. Pero hindi ba kayo natatakot na baka puntahan nila kayo rito? Nababahala rin naman ako. Pero sanay na ako. Kung sakali man lumapit sila rito, kakayanin naman namin silang dalawa ni Kokoy. Buhay pa rin naman ang sama na itinatag ko na handang tulungan ako sa oras ng mga nibang buhay ko. Pambihira naman. Akala ko, kailangan lang namin matuto rito sa kahalagaan ng buhay. Tapos ngayon, may mga aswang nang sumama sa usapan. Tingin ko, kailangan na naming umuwi ng Maynila. Delikado na rito. Nag-usap na kami ng ama ninyo. Hindi kayo uuwi. Ha? Anong hindi kami uuwi? Kita nyo na ngang may mga kakaibang nilalang dito na pwede makapahamak sa amin eh. Gusto nyo pa rin nandito kami? Seryoso ba ito? Huminga ng malalim ang matandang babae. Handa na nitong sabihin sa magkakapatid ang tunay na pakay niya sa kanila. Ang tunay na dahilan kung bakit kayo pinadala dito ng inyong ama ay para sa isang mahalagang misyon. Mahalagang misyon? Teka, akala ko ba kaya kami pinadala rito para madisiplina kami? Totoo naman ang una ninyong pagkakaalam. Pero sa likod nun ay may kailangan talaga kayong gawin. Ito ay tradisyon ng pamilya. Kailangan niyong labanan ng mga aswang sa ngalan ng ating angkan. Hindi na napigilan ni Vincent ang kanyang sarili. Tumayo ito dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi sa kanila ng kanilang Lola Telang. So pinapunta niyo kami rito para gawing panlaban sa mga aswang? Naririnig niyo ba ang sinasabi ninyo? Kaya ba ganitong trato niyo sa amin? Kasi ang tingin niyo sa amin mga walang kwentang tao? Na okay lang na ilaban sa lintik na aswang na yon? Kasi wala namang silbi ang mga buhay namin? Na okay lang mamatay kami kasi wala namang kaming matinong ambag sa sinasabi niyong angkan? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Vincent nung mga sandaling yon. Mahilo-hilo siya sa sampal ng kanyang lola. Tingin mo ba hahayaan ko lang kayong mamatay? Hindi ako tanga para isa lang kayo sa isang laban na alam kong wala namang kayong magagawa. Hindi pa rin tama na kami ang isasalang ninyo. Marami namang iba dyan O kaya, bakit hindi na lang ikaw? Tutal, malakas ka namang manampal Isa sa inyo ang itinakda na gagamit ng mutya. Oh, wait. Ngayon isa na sa amin ang itinakda. Huwag naman po kayong gumawa ng kwento para lang mapilit kami. Hindi ito imbentong kwento. Ang sinasabi ko sa inyo ay nakatakda ng mangyari wala pa kayo sa mundong ito. Kayo ang nasa propesiya ng angkan natin. Biglang lumapit ang batang si Kokoy at ibinigay sa kanila ang malaking libro. Pagtingin nila sa 50 pahina, nakita nila ang imahe ng 3 lalaki. Nabasa rin nila na ang 3 magkakapatid na lalaki sa 7th henerasyon ng kanilang angkan ang magmamay-ari ng pinakamalakas na mutya. Ang mutya na siyang tatalo ng tuluyan sa mga aswang. Bakit ba kasi hindi niyo pa pinatay lahat ng mga aswang noon? Talagang kami pa ang hinintay niyo Dahil ang mutya na makapapatay sa kanila ay wala na sa aming mga kakayahan gamitin yon. Kaya naman ang kapalaran ng ating angkan at ng buong Iloilo ay ipinaubayan na lang namin sa kami ng 3 tagapagmana ng mutya.
Isa sa inyo ang magiging sentro na tagapangalaga at ang dalawa naman ang magiging taga-suporta. Hindi kayo pinipilit, pero isipin nyo na lang na wala kayong gagawin kahit nasa alanganin ng mga tao. Wow hindi pinipilit pero kung makapagsalita kang bata ka, para mo na rin kami kinokonsensya eh. Pwede naman kayong tumanggi, pero kung tatanggi kayo, para na rin ninyong sinabi na wala talagang direksyon ng mga buhay ninyo. Kung sa Maynila, mga pasaway kayo, bakit hindi kayo bumawi at maging matino na kayong tao dito? Matinong tao? Paano? Sa pakikipaglaban sa mga aswang na yan? At kapag kami ang namatay, ano mangyayari? May magagawa ka ba? At least, matino kayong namatay. Abat sira ulo pala talaga tong batang to ah. Tama na ang pagtatalo. Kung talagang ayaw niyong tumulong, hindi ko na kayo pipilitin. Pinapunta ko lang naman kayo rito dahil gusto kong magbakasakali. Dahil kayo na lang naman ang pag-asa ko. Pero kung talagang ayaw ninyo, hindi ko na ipipilit pa. Kunin nyo na ang mga gamit nyo at tatawagan ko naman ang kakilala kong pwedeng magatid sa inyo paalis ngayon din. Hindi na. Kami ang aalis ng kusa. Niloko at balak nyo lang kaming gamitin para sa pansarili nyong interes eh. Tapos, parang kayo pa ang may ganang magalit ngayon. Hindi pansariling interes ang sinasabi ni Manang. Ay naku, manahimik ang bata ka! Kailan ka ba makakaintindi na kapag hindi ka kinakausap, huwag ka magsasalita? Hindi ka dapat nakikisali sa usapan na matatanda. Mahirap pa yon. Biglang lumapit si Lola Telang kay Kenneth sa kasinampal na malakas ang binata. Gulat na gulat ito nang napasubsob pa sa sofa. Kung ayaw nyo'y umalis na kayo. Hindi yung sinisigawan mo ang kaya sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. Talaga, aalis kami rito. Nauna nang umakyat sa taas si Kenneth para mag-impake. Sumunod naman si Olgar. Bakit naman kasi hindi nyo naman sinabi kaagad? Para naman nakapag-isip muna kami. Biniglaan nyo kami. Dahil ang sabi ng papa nyo ay malabo naman kayong pumayag kapag sinabi namin kaagad. Baka pinagtawanan nyo lang kami. Kesa naman ganito. Tingnan nyo yung dalawang kapatid ko. Galit sila. Pakiramdam nila gagawin nyo lang kaming tau-tauhan dito. Hindi yun ganon. Ganon yun. Mawalang galang na Lola Telang pero hindi ko talaga matanggap na dahil mga pariwara ang buhay namin ipipilit nyo kaming ilaban sa mga nilalang na ngayon lang naman namin nakadaupang palad. Nakakadismaya lang talaga Pagalit ding umalis ang binatang si Vincent. Nag-impake na rin siya ng kanyang mga gamit. Dahil sa kanilang inis, ayaw na nilang hintayin pa ang magsusundo at maghahatid sa kanila. Total, may pera namang pinadala sa kanila noong nakaraan mula sa kanilang ama. Pagbaba nila ng sala, naroon pa rin si Lola Telang at Kokoy. Wala silang sinasabi na kahit na ano, nakatingin lang sa kanila. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Hanggang dito na lang siguro yung pananatili namin. At maraming salamat dahil kahit papano natuto kami sa buhay. Kahit balak nyo lang naman kaming lokohin. Lola Telang, mabuti po kayong tao. Sana sa susunod, kahit na mga wala kaming kwentang tao, sana bigyan nyo rin naman po ng halaga ang mga opinyon namin. Kasi kahit napasaway kami, mga tao rin naman po kami. O sige na po, aalis na kami. Hindi na nagsalita pang matanda at hinayaan na lamang silang makalabas ng gate. Dala ang kani-kanilang maleta, naglakad sila patungo sa sakayan ng tricycle. Pagdating nila sa terminal, isang tricycle na lamang ang naroon. Palapit na sana sila nang biglang may mga dumating na grupo ng kabataan. Sumakay ang mga yun sa tricycle kaya wala na rin silang masasakyan. Ang babagal nyo naman kasi. Wala na tuloy tayo masasakyan ito. Tanong mo nga kung anong oras pa magkakaroon ng tricycle dito. Bili ka na rin ng tubig. Nauuhaw ako. Kung makautos naman ito, mas matanda ka sa akin. Diyos ko naman pag-aawayan pa ba yan? Sige na, bumili ka na. Masama ang tingin ni Olgar nang sundin na lamang nito ang utos ni Kenneth. Ikaw naman kasi, gumalang ka nga. Mas matanda pa rin sa'yo yun. Nakakainis kasi.
Nakakula ng gana itong mga nangyayari sa atin. Kahit di naman ako naiinis eh. Kung kailan naman medyo napapalapit na tayo kay Lola, saka pa natin malalaman to. Pero ano kaya yung sinasabi ni Lola Telang na Mutya, no? Yung ano yata yun eh. Yung bagay na kapag ginamit mo yata, makakaroon ka ng kapangyarihan. Agaya ng ano, makakalipad ka? Makakalipad? Ano ka, nasa pelikula? Aswang nga, totoo eh. Yan pa kaya? Ilang sandali lang ay nakabalik na rin ang lalaking si Olgar. May dala na itong 3 tubig at binigyan naman sila ng tig-isa. Ang sabi sa akin ng manong na yun, mamayang 4:00 pa raw ng umaga magkakaroon ng masasakyan dito. Uling biyahe na raw yung kanina eh. Ay siya, pambihira naman talaga oh. Wala na tayong masasakyan? Ano, jeep ba kayo? Lakadin natin hanggang sa terminal naman ng bus. Wala naman tayong choice eh. Tara na. Bitbit ang kanilang maleta na kinakaladkad. Naglakad sila sa gilid ng kalsada. Tingin kasi nila ay kaya naman nilang lakarin yon kahit na medyo malayo-layo. Nasanay na rin kasi sila sa paglalakad ng malayo nung gala pa sila sa buong Maynila. Halos magkakalahating oras na ang nakalipas habang tumatagal, padilim na ng padilim ang kanilang nadaraanan. Paunti na rin kasi ng paunti ang mga poste ng ilaw at ang ilan ay kukurap-kurap pa. Natigil na rin ang kanilang kwentuhan dahil hindi na rin maganda ang nararamdaman nila. Parang pakiramdam kasi nila ay merong nakatingin sa gilid-gilid. Mas binilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Medyo malayo-layo pa rin kasi sila kahit na parang ang tagal na nilang naglalakad. Nakalagpas sila sa madilim na parte ng daan. Kaya akala nila ay makakahinga na sila ng maluwag. Pero nagkamali sila. Dahil ang mga sumunod na pangyayari ay ang magpapabago sa kanilang pananaw. Pumunta sila sa likuran ng abandonadong minibus sa gilid nang makarinig sila ng mga yabag ng paa. Kumuha na rin sila ng bato para kung sakaling may makita silang masamang tao o nilalang, meron silang sandata. Hanggang sa nakita na lamang nila ang babaeng iika-ika na tumatakbo palapit sa kinaroroonan nila. Sumisigaw-sigaw ito ng tulong. Napansin nilang duguan ng paa ng babae at parang kakaunti na lang ay tutumba na ito. Tutulungan sana nila ang babae pero nang lalabas na sana sila, natanaw naman nila ang isang aswang na gumagapang. Mabilis itong nakalapit sa babae. Nilapa ng aswang ang babae nang parang kumakain lang ito ng normal na pagkain. Dahil naman sa pagkagulat, walang nagawa ang 3 lalaki. Ang mga hawak nilang bato ay nabitiwan na lamang nila dahil sa takot at kaba. Ngayon lang sila nakakita ng taong unti-unting pinapatay. Ng taong nilalapa ng isang mabangis na nilalang. Hindi lang ni Vincent ang 2 niyang kapatid pabalik sa pinagtataguan nila. Sa mga sandaling ito, ang tapang na lagi nilang nagagamit noong nasa Maynila sila ay hindi nila magawang magamit. Para silang tinanggalan ng pangil. Hindi na nila pinanood pa ang ginagawa ng aswang sa babae. Nakatago lang sila at hinihintay na lamang nilang makaalis ang aswang. Halos kalahating oras lang din sila naroroon. Hindi nila naramdaman ang mga lamok dahil sa takot na dulot ng aswang. Nang masiguro nilang wala na ang nilalang na yon, ay naglakas loob na lamang silang lumabas. Tumakbo na sila paalis. Nakarating naman sila sa terminal, pero sa halip na sumakay ng bus ay nakatambay lang sila sa kainan. Nakatulala at nakokonsensya dahil wala man lang silang nagawa para tulungan ang kawawang babae. Ang pangyayaring ito ang tila gumising sa kanila sa katotohanan, na kahit gusto nilang tumulong sa iba, kung wala silang sapat na kakayahan at kaalaman, ay mananatili silang duwag na magtatago lamang para iligtas sa mga sarili. Wala tayong nagawa. Pakiramdam ko, kasalanan natin kasi nakatago lang tayo. Konsensya rin naman ako pero hindi natin pwedeng sisihin ang sarili natin. Mapapahamak din naman tayo kung lumabas pa tayo ron. Kita nyo naman, di ba? Hindi ganong kabangis yung...
Kita nyo naman, di ba? Yung unang nakalaban nating aswang hindi ganyan kabangis. Hindi yun ganun kabangis. Pero yung point na nandun tayo at nakita natin ang nangyayari, para na ring may kasalanan tayo kasi nanood lang tayo Na kung tutuusin, may magagawa sana tayo kung may alam lang tayo kung papaano papatayin ng aswang na yun. Ay, nao. Ayoko ng ganitong pakiramdam Tingin ko talaga kasalanan natin kung bakit siya namatay. Ainis naman Ito na ba yung parusa sa atin kasi napakasira ulo natin sa Maynila? Gusto kong bumalik. Anong sabi mo? Gusto ko lang tanggapin ang gusto ni Lola Telang. Natutulig na ba yung utak mo? Hindi ko kaya itong nararamdaman ko Kailangan ko malis ang konsensya sa utak ko kasi kapag hindi, baka habang buhay ko itong dalin. Tingin mo, kapag tinanggap mo ang sinabi ni Lola, may babalik mo pa ang buhay ng babae? Mag-isip ka nga. Hindi ko na may babalik, pero kahit papano, may magagawa ko para makabawi. Sa paraan na yon, baka sakali mapatawad ako ng Diyos. Mga tol, pasensya na Hindi ko talaga kaya na walang gawin Akala ko nung una, wala na akong pakialam sa iba. Pero mula nang tumira tayo kay Lola Telang, ang daming nagbago sa pananaw ko Siguro yun nangyari sa babae kanina. Baka sign na yun na talagang kailangan tayo ng mga tao. Nagbuntong hininga ang dalawa sa sinabi ni Olgar. Kahit ayaw nilang aminin sa sarili nila, alam nilang tama si Olgar. Sa kanilang magkakapatid, si Olgar ang mas emosyonal, ang mas madaling maapektuhan, pero ang pagiging ganito ni Olgar ang nagtulak sa kanya para mas maintindihan ng mga bagay-bagay. Kagaya na lang ng misyon na dapat ay tanggapin nila. Maintindihan ko kung ayaw nyo. Di ko naman kayo pipilitin Basta ako, babalik ako. Gusto ko na sanang kahit papano maging proud naman sa atin ng tatay natin at saka gusto ko namang maramdaman na may naidulot akong maganda sa ibang tao. Sige na, babalik na ako. Sandali! Napatigil si Olgar na magsalita si Vincent. Hindi mo na ako mapipigilan, Kuya Vincent. Buo na ang desisyon ko. Hindi naman kita pipigilan Sasamahan kita. Uy! Ano to, uy? Kenneth, hindi rin kaya ng konsensya ko. Kung ngayon pa nga lang hindi na ako mapakali. Tapos ang sikip-sikip ng dibdib ko. Paano pa kaya kung maraming taong namatay dahil hindi natin tinanggap ang misyon? Baka mabaliw na ako nun. May punto siya, Kenneth. Ay nako, visit naman Napatingin kay Kenneth ang lahat ng taong naroon nang sumigaw ito ng malakas. Ano na naman ba to? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Kenneth, alam ko na pareho lang din tayo ng nararamdaman. Kaya alam ko rin na pareho natin gusto ang gustong mangyari ni Olgar. Nakikita ko lang sa mukha mo yung pride mo. Kaya, in denial ka pa Tara na, bumalik tayo kina Lola Telang. Humingi tayo ng sorry. Ayun may tricycle, tara! Pero kasi, ay nako naman, nakakainis. Wala nang nagawa pa si Kenneth nang biglang tumakbo na ang dalawa palapit sa tricycle. Agad silang sumakay roon. Dakong 3:00 na ng madaling araw na makabalik na sila sa bahay ng matandang babae. Sakto naman nagising pa rin ang dalawa sa sala. Napatayo si Lola Telang dahil sa pagkabigla. Bakit kayo bumalik? Biglang lumapit si Vincent at saka niyakap sandali ang kanilang lola. Humingi ito ng paumanhin. At saka kinuwento na nila ang mga nangyari. Maging ang matandang si Telang at si Kokoy, kaya mababakas na rin ang pagkabahala habang nakikinig. So ano magiging papel namin sa sinasabi niyong misyon? At paano namin magagawa yon? May ipakikilala ko sa inyong tao na siyang magtuturo sa inyo kung papaano makipaglaban. Pero bago yan, kailangan niyo munang sumama sa akin. Hali kayo. Naglakad sila sa tagong bahagi ng bahay. Merong sikretong pinto sa likuran ng malaking painting. Pumasok sila roon nang may mga lampara sa gilid kaya merong liwanag. Sa loob ng pintong yon ay may isang silid.
May lamesa roon na maliit lang na napapalibutan ng mga ribulto ng mga anghel. Ano pong lugar to? Sa lugar na ito, ginagawang isang makapangyarihang mutya na tatalo sa mga aswang. Ang mutya na hinulma mula sa buto ng sinaunang aswang. Sandali, ano ka mo? Buto ng sinaunang aswang? Ang paniwala noon, ang mga buto ng sinaunang aswang ay may mga taglay na lakas at kapangyarihan. Dahil ang butong inilagay roon ay buto ng isang sinauna at mabangis na aswang. Ang aswang na pumaslang sa daan-daang manunugis noong araw. Sino pumatay sa aswang na yon? At papaano nyo nakuha ang buto na yan? Ang ninuno natin ang unang manunugis sa angkan natin. Siya ang nakapatay sa aswang na iyon. At siya rin ang nakatuklas na may kakaibang kapangyarihan ng buto nito. Lola Telang, nasan po ba yung sinasabi niyo mutya? Tumalikod sa kanila si Lola Telang at pagharap nito, wala na itong ngipin ng humiti ito sa kanila. Nagkatinginan ng magkakapatid na kapwa naguguluhan kung anong trip na matanda. Ano pong ginagawa nyo, La? Hindi ba gusto nyong makita ang mutya? Opo, pero bakit inalis niyo po yung ngipin niyo? Kailangan ba talagang wala kayong pustiso kapag... Dahil ito ang mutya. Binuksan na matanda ang kanyang palad at doon ay nakita nila ang pustiso na matanda na mamasa-masa pa. Sandaling hindi nakapagsalita ang tatlo. Nagkatinginan at kalaunan natawa na lamang sila sa sinabi ni Lola Telang. Lola naman, pustiso yan eh. Paano magiging mutya yan? Ang mutya, nakita ko sa internet para mga sinasabit sa kwintas eh. Anong mutya? Baka nguya. Langya talaga to si Lola, oh. Ano po tawag dyan, Lola? Mutya ng gilagid o mutya ng bagang? Nakangiti lang sa kanila ang matanda habang hawak pa rin ang pustiso sa kamay. Nang matapos na silang gumawa ay muli silang sumeryoso. Nakita kasi nilang parang hindi naman nakikipagbiruan sa kanila si Lola Telang. Uy, tama na. Tawa kayo ng tawa eh. Ito kasi si Kenneth eh. Nakakatawa naman kasi talaga eh. Sa pinakita po ninyong reaksyon, mukhang kailangan nyo talagang mapaliwanagan para hindi po kayo mangmang. Oh, bakit ka na naman? Huwag po kayo magsalita. Hindi pa po kita kausap. Abat, linya ko yan ah. Mga iha! Natigilan sila nang marinig ang malakas na sigaw na yon ng matanda. Wala na ang ngiti na matanda sa mga sandaling ito, kaya medyo kinakabahan na sila. Akala niyo ba nakikipagburuan ako sa inyo? Pasensya na po pero sigurado ba kayong yan ang gagi? Huwag kasi kayong tumawa. Huminga ng malalim ang matandang si Telang. Nang makabuelo na ay saka na ito muling nagsalita. Sa pustiso na ito, inihalo ang pininong buto ng sinaunang aswang. Seryoso? May nakaisip nun? Kung dyan po nilagay ang buto ng aswang, bakit po nasa inyo? At bakit sa pustiso po ninyo kung matagal na panahon na pala ang nakalipas? Sa maniwala kayo sa hindi, ang pustisong ito ay ginamit na ng maraming ina sa angkan natin. Pinagpasapasahan. Ang pagkakaalam lang nila, ito ay isang tradisyon na dapat ay iningatan. Pero ligid sa kaalaman nila na may kakaiba sa pustisong ito. Kaya kayong tatlo, kapag nagkaroon kayo ng asawa at tumanda na, isa sa asawa niyo ang susuot nito balang araw. Kung sino ang unang malalagasan ng ngipin, hindi ako nakikipagbiruan dito. Totoo itong sinasabi ko. Bakit po sa pustiso nilagay kung pwede naman sa ibang bagay? Dahil ang pininong buto ng aswang, noon ay hinahanap din ng ibang aswang. Kaya para hindi ito makita, pinino ito ng pinuno natin at inihalo sa paggawa ng pustiso. Dahil naniniwala ang mga pinuno natin na balang araw, gagana ang mutya na ito para talunin ang mga aswang. Eto Lola, last na tanong na lang ha. Paano yung ginagamit?
Biglang ngumiti ng malapad na matanda. Ang ngiting yon ay tila nagdulot ng kaba sa kanila at kilabot na may kaunting pandidiri. Suotin niya ito. Sige na. Nawindang ang magkakapatid nang marinig nila ang sinabing yon ng matandang si Telang. Pero napawi ang kanilang kaba nang sabihin ng matanda na biro lang yon. Wala kasi ni isa sa kanila ang may balak na magpabunot ng ngipin para lang maisuot ang antigong pustiso. Kilabahan kayo, ana. Maayos kami nakikipag-usap sa inyo, Lola eh. Umupo ang matanda sa sofa at tumingin sa ibang direksyon. Magagamit niyo ang mutya ng pustiso sa pamamagitan ng inyong bukal na kalooban. Sa oras na maramdaman ng mutya na kayo ay taus-pusong tinatanggap ang kanyang kapangyarihan, kikilalanin niya kayo bilang tagapangalaga. Huwag kayong mag-alala. Lalagyan naman natin ito ng tela at isasabit ng magiging pinuno ninyo sa kanyang bewang. Ayos lang po ba yun sa inyo? Wala na kayong ngipin ng ilang araw niyan. Pwede ko namang hiramin kapag hindi nyo gagamitin eh. Napailing na lamang ang magkakapatid sa sinabi ng kanilang lola. Natapos naman ang pag-uusap na yon na maayos. Napatawad naman sila na matanda sa inasal nila. At napatawad na rin naman nila si Lola Telang sa paglilihim ng tunay na pakay. Natulog na rin sila maya-maya. Dahil alanganing oras na silang nakatulog ay tinanghali na sila ng gising. Pero kahit na ganoon, matutuloy pa rin ang pag-alis nila para puntahan ang isang albularyo na kakilala ni Lola Telang. Sakay ng isang van na hindi alam nila Vincent kung saan galing, lumarga na sila kahit tirik na tirik ang araw. Nakatulog sila sa biyahe kahit na hindi naman kalayuan ng tinahak nila. Ginising sila ng batang si Kokoy nang huminto na rin ang sasakyan. Malubak na sa papasok ng baryo kaya hanggang bungad lang ang van. Nandito na tayo. Paalala ko lang sa inyo na huwag kayong makakalimot na gumamit ng po at opo. Dahil ayaw na ayaw ni Delphine ng mga taong hindi marunong magsalita ng magalang. Namamalo ng yantok yan. Tumangon na lamang ang tatlo at nagsimula na rin silang naglakad. Walang katao-tao sa labas ng oras na yon. Medyo nagtaka sila pero ang sinabi ni Lola Telang, kapag ganong oras talaga ay nasa loob lang ng bahay ang mga taga roon. Alam yon na matanda dahil palaging pumupunta sa lugar na yon si Lola Telang. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang bahay ni Mang Delphine. Bato ang bahay nito. Isang palapag lang pero mahaba. Maraming nakasabit na kung ano-anong itak sa may pader ng bahay. Meron din namang mga sibat sa may bandang kaliwa. Parang nakakatakot naman po pala rito. Tama ka dyan, Kuya Vincent po. Huy, mais ka nga. Bakit po? Ayaw mo po bang ginagalang ka po? Shh! Huwag kayong maingay. Nanahimik na rin sila nang lumapit na rin si Lola Telang sa bakod. Kinalembang na matanda ang maliit na bell na nakasabit sa gilid ng gate na kahoy. Delphine! Delphine! Malalakas ang bawat pagkalembang ni Lola Telang kaya ilang segundo lang lumabas na rin ng bahay ang matandang lalaki. Namumuti na ang buhok nito. Medyo kulubot na rin ang balat nito sa mukha. Napangiti agad na matandang si Delphine nang makita si Lola Telang. Lola Telang, how are you? I'm fine, but how about you? Well, still the same, just like before. I'm always lonely. Sometimes I talk to God and ask Him favor. Lord, can you please give the peace I want? Because I want to rest. Oh, don't say that. You still have a mission here, so don't leave. Bakit ba sila nag-i-English? Langya naman oh. Di ako magaling sa ganyan eh. Pinag-aral kasi tayo ni Papa. Puro tayo bulakbol eh. Kayo kumausap dyan ha. Baala kayo dyan. By the way, my grandsons. Boys, this is Delphine, my best friend since birth. Kinagagala ko kayo makilala. Ay, walang yan naman oh. Nagtatagalog naman pala kayo eh.
Bakit kayo nag-iinglisan? Muntik nang habulyusin ni Mang Delfin ng yantok ang binata kung hindi lang yun napigil ni Lola Telang. Ay, sorry po. Nawindang lang po. Lola, bakit naman po kasi kayo nag-uusap ng English? Ganon talaga kami kapag nakikita kami. Trip lang namin. Aba, ayos din po pala Lola. May nalalaman ka na pong trip-trip niyan ha. Ano ba ang pakay nyo rito? Sigurado naman ako na hindi kayo pupunta rito para lang makipag-Englishan sa akin. Bago ko sabihin sa iyo ang pakay namin, pwede mo ba kami papasukin muna sa loob? Ay, sige. Pumasok muna kayo. Pinagtimplahan sila na matandang si Delfin ng kape na may halong nilagang luya. Halos masuka-suka ang makakapatid pero tiniis na lamang nila yon. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa ang kanilang lola. Agad nitong sinabi ang kailangan nila kay Delfin. Sila ang mga tagapangalaga ng mutya ng pustiso. Pagkasabing yon ni Lola Telang ay naningkit ang mga mata ni Mang Delfin. Tila ba sinusuri nito ang tatlong binata. Kaya kami narito para hingin ng kahusayan at kaalaman mo sa pakikipaglaban. Gusto ko sanang turuan mo sila, Delfin. Gumagawa na ng hakbang ang mga aswang. Gumagawa na ng masamang kilo si Agram. Sino po si Agram? Si Agram, siya ang pinuno ng mga aswang. Isa siya sa mga aswang na maswerteng nakaligtas noong kapanahunan ng mga Kastila. Hindi siya napatay ng dating pinuno ng mga manunugis. Ngayon, sa haba ng panahon, nakakuha na siya ng oras para magparami. Wala kaming alam kung anong klaseng aswang si Agram. Sa pagkakaalam lang namin noon, kanang kamay lang siya ng sinaunang aswang na napatay ng ninuno natin. Paano? Simulan na natin ngayon. Ang alin po? Ang pagsasanay. May iba ka pa bang naiisip na simulan? Napakamot na lamang sa ulo si Kenneth. Lihim itong nainis sa pagiging sarkastiko na matandang lalaki. Maya-maya lang ay lumabas na rin sila agad. Isa-isa silang binigyan ng itak. Tila biglang lumakas ang pangangatawan ni Mang Delfin. Nabigla sila Vincent dahil ang liksing gumalaw na matanda. Buong akala kasi nila ay hirap na rin itong kumilos na mabilis. Wala silang sinayang na pagkakataon. Tinuruan agad sila nito ng mga galaw at mga teknik kung papaanong gagawin ang tinatawag na counter-attack. Buong akala ng tatlo ay tatagal lang ng maghapon ng kanilang pagsasanay. Pero nagkakamali sila. Kinabukasan kasi ay iniwanan na sila roon ni na Lola Telang. Tinawanan pa sila ni Kokoy nang sumakay na ang mga yon sa van. Ilang linggo na nanatili sila Vincent sa poder ni Mang Delfin. Binusog sila ng albularyo sa mga kaalaman. At habang patagal ng patagal, pagaling na rin sila ng pagaling. Malaki na rin ang ipinagbago nila pagdating sa kanilang pag-iisip. Natuto na silang maging kalmado at sinusubukan na rin nilang gumawa ng maayos na desisyon sa mga kilos nila. Sa ilang araw nilang pagsasanay, nasanay na rin ang mutya sa kanilang presensya. Hindi pa man lumalabas ang tunay nitong kapangyarihan pero base kay Mang Delfin ay unti-unti na rin silang tinatanggap ng mutya ng pustiso. Eto, sige na, maggatas na muna kayo. Sariwang gatas yan galing sa baka ni Katopeng. Maraming salamat po, Mang Delfin. Ayos lang ho ba kayo? Napapansin po namin itong nakaraan parang lagi kayong hinihingal. Baka naman po may dinaramdam kayo sa katawan. Magsabi lang po kayo. Ano ba naman kayo? Matanda na ako, malamang sa malamang may dinaramdam na ako sa katawan. Pero ayos lang naman ako. Hindi na big deal sa akin kung may sakit man ako o wala. Ang mahalaga sa akin magawa ko ang huling misyon ko rito sa mundo. At yun ay ang turuan kayo ng mga nalalaman ko. Bakit kung magsalita kayo parang namamaalam na kayo? Ha? Ganun ba ang dating sa inyo? Baka nga siguro ganon. Kung sakali bang mamaalam ako masaya ako nga alis. Alam niyo kung bakit? Makakasama ko na rin ang asawa ko. Alam kong matagal na niya akong hinihintay sa langit.
Malapad ang ngiti ni Mang Delfin habang nakatingala. Napapangiti na lang din si Vincent. Kahit sa maikling panahon pa lang nilang nakilala matandang albularyo, kahit na papano ay napalapit na rin sila rito. Kaya kapag masaya ang matanda, natutuwa na lang din sila. Ngayon na ang huling araw ninyo rito. Mamaya lang darating na rin ang lola ninyo. Speaking of the devil, ayan na siya Napatayo sila sa kinauupuan nila nang makitang naglalakad na papalapit sa kanila ang matandang si Telang. Kamusta na kayo rito? Ayos naman po. Marami na po kaming natutunan. Mabuti naman kung ganon. Delfin, maraming salamat sa tulong mo. Inihanda mo sa laban ng mga apo ko. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na pupunta ako rito, dadalang kita ng pinakamasarap na lambanog. Ay nako, maganda yung sinabi mo, Telang. Mang Delfin, maraming salamat sa mga itinuro niyo sa amin ha. Pinapangako po namin na ipapanalo namin ng laban. Para sa inyo, para sa mga tao, para sa kapayapaan. Hindi ako nagkamali na nagsayang ako ng oras sa inyo. Ngayon pa lang, nararamdaman ko na ang nag-aanab na tapag ninyo. Ipagdarasal ko ang inyong kaligtasan. Kampante akong mananalo kayo dahil itinuro ko na sa inyo ang lahat ng dapat nyong malaman. Lagi nyo lang tatandaan na kailangan nyong magtiwala sa mga sarili ninyo. Dahil ang mutya ng pustiso ay mas gagana kapag nararamdaman niyang buo ang inyong loob. Tatandaan po namin ang tinuro nyo. Maraming salamat po ulit. Naglakad na rin sila palayo. Kumakaway-kaway pa si Mang Delfin. Napapangiti na lamang din si Vincent. Hindi nila inakala na magiging maganda ang pagsasanay na ginawa nila. Pakiramdam niya kasi may parte ng pagkatao nila ang nabuo. Dahil na rin siguro sa lahat ng kaalaman na natanggap nila mula sa matandang albularyo. Nang makasakay na sila ulit ng van, nagulat sila nang makita ang isa namang matandang lalaki. May bigote ito at singkit ang mga mata. Sino naman to, Lola? Kaibigan ko siya. Isa siyang incheck. Diritwalan niya kayo mamaya para mas lalong maging malinis ang kaisipan ninyo. Epektibo ang ginagawa niya lalo na sa mga katulad niyong ngayon lang nagkaroon ng ideya sa mga aswang. Kaibigan, magpakilala ka sa mga apo ko. Ako isa spiritual expert. Ako tulong kayo para ginhawa inyo isip. Ako tawag nyo na lang Mr. Panghi. Oh? Seryoso? Bakit? Ano problema? Ang Panghi ng pangalan mo Panghi ang aking pangalan. Ano ba problema? Wala naman. Ang ganda ng pangalan mo Uy, para kang timang. Kenneth, nakaalis ka lang kay Delfin bumalik na naman yung katarantaduhan mo, ha? Akin di alam ano inyo usapan. Basta ako mamaya, ritual kayo sa akin. Lagot kayo sa akin. Nahinto ang tawa ni Kenneth sa kanilang narinig. Nang makarating na sila sa bahay ng incheck na si Mr. Panghi, pinapasok na rin sila sa loob. Pinahiga sila sa tigi-isang lamesa. May kung anong matulis na bagay ang tinusok sa leeg nila. Kaya maya-maya lang din ay nawalan na sila ng malay. Nagising lang sila na tapos na ang ritual. Magaan ang pakiramdam nilang lahat. Pero pagbangon nila, biglang sumakit ang sikmura nilang tatlo. Ayon kay Lola Telang, normal lang daw yon dahil habang tulog sila, pinapalo sila ng kahoy sa tiyan. Para daw masubukan kung ang mutya ay gumagana na sa mga sandaling yon. At dahil masakit lang naman ang sikmura nila pero walang malalang galos, napatunayan nila na aktibo na ang mga diwa ng mutya. Saglit lang naman sasakit yan. Mauuna nang mawala ang sakit kay Vincent dahil nasa kanya ang mutya. Pag-uwi, kayo pahinga ha. Huwag kayo bangon magdamag buong araw. Saka kayo bangon kinabukasan mga gabi, mga 6:00. Kapag kayo meron ramdam na hindi maganda sa isip ninyo, kayo sabi agad akin. Umalis na rin sila roon matapos ang ritual.
Habang nasa van sila ay unti-unti nang nawawala ang sakit sa sikmura na nararamdaman nila. Nagtataka rin sila kung bakit parang sobrang ganda ng mood nila. Parang ang saya-saya nila. Tila ba walang kahit na anong negatibong bagay ang nasa isipan nila. Pag-uwi sa kanilang bahay, agad silang pinagpahinga ni Lola Telang. Nakatulog din naman sila. At kagaya nga ng payo ng inchik, kinabukasan ng gabi na sila nagising. Pero tila naging masama ang gising nila dahil sa balitang bumungad sa kanila. Pagdilat pa lang nila, nakita nila agad ang mukha ni Lola Telang na may bahid ng pag-aalala. Mabuti naman at gising na kayo. Dali, bumangon na kayo riyan. Dali! Bakit po ba, Lola? Ano po ba problema? Ako naman inaantok pa po ako eh. May namataan ng aswang sa kabilang sityo. Nang marinig ng magkakapatid ang sinabing yon ni Lola Telang, ay agad silang napabangon. Kinuha kagad nila ang itak na itinabi pa nila sa pagtulog. Kailangan niyong puntahan ng aswang na yon bago pa siya makagawa ng hindi maganda. Walang sinayang na sandali ang tatlo. Pipikit-pikit pa silang lumabas ng bahay. Mga kuya, mag-iingat po kayo ha. Wow, first po yatang gumalang ah. Kumari pa sila ng takbo patungo sa sinasabing direksyon. Nang marating nila ang kabilang sityo, naramdaman nila ang presensya ng aswang. Nakita nilang tila nagliwanag ang mutya ng pustiso na nakasabit sa bewang ni Vincent. Dahil dito ay naramdaman na rin nilang tila nadagdagan ang lakas ng kanilang katawan. Alerto lang kayo, tingin ko, hindi siya pangkaraniwang aswang. Tinahak pa nila ang daan hanggang sa marating na rin nila ang abandonadong bahay sa bandang dulo. Nakarinig sila ng babaeng umiiyak, humahagulgol, pero hindi agad sila nagpadala doon dahil alam nilang baka pakanalang ng aswang yon. Isa kasi sa mga natutunan nila ay ang kakayahan ng mga aswang na mandinlang gamit ang kanilang iyak. Lumabas ka dyan! Hindi mo kami maloloko! Pero hindi pa rin tumigil ang iyak na kanilang naririnig. Palakas pa yun ng palakas. Hindi kaya totoong boses yun ng babae? Hanapin kaya natin siya. Nag-iisip ka ba? Baka mamaya sinusubukan lang tayong lokohin ng aswang. Paano kung totoong babae naman yung umiiyak? Tapos namatay na naman siya at wala na naman tayong nagawa. Makokonsensya na naman tayo nito eh. Sa sinabing ito ni Olgar, ay tila napaisip naman ng dalawang binata. Nagkaroon man sila ng pag-aalinlangan pero mas nangibabaw ang konsensya nila. Kaya sa huli, hindi na sila nag-atubili pang puntahan ng aswang na yon dahil sa konsensya. Nakalimutan na nila ang mga payo ni Mang Delfin na maging matalino sa lahat ng oras. Maraan silang naglakad patungo sa likuran ng isang bahay. Nang sumilip sila sa gilid, nakita nila ang babae nakasiksik sa sulok ng mga kahoy na nakatambak. Miss, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Yung aswang inahabol niya ako. Tulungan niyo ako, nandiyan na siya. Nanatiling nakasiksik ang babae at hindi pa rin ito inaalis ang palad sa muka. Huwag ka mag-alala, miss. Nandito naman kami. Hindi ka namin pababayaan. Hindi mo ba alam na magagaling kami? Kapag kami kasama mo, ligtas ka. Nagyabang ka na naman eh. Wala pa nga tayong nakakaharap na aswang ngayon. Miss, gusto mo bang kami ang lumapit sa'yo? O ikaw na lang ang lalapit? Natatakot ako pakiusap. Kayong lumapit sa akin. Sige, ako na ang lalapit. Kenneth, Olgar, magbantay kayo sa paligid ha. Sandali. O bakit, miss? Hindi ba kayo aswang? Ha? Huwag kayong lumapit kung mga aswang kayo. Baka nagpapanggap lang kayo. May sira pala ulo mo eh. Mukha ba kaming aswang? Naniniguro lang ako. Natatakot ako kanina pa eh. Naintindihan ka namin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi kami mga aswang. Tagapangalaga kami ng mutya. Kung ganon, sige. Lumapit ka na. Pasensya ka na, ayokong tumayo. Wala na kasi akong tiwala sa kahit na sino eh. Marahang naglakad si Vincent habang palingon-lingon pa sa paligid.
Nang isang dipa na lang ang pagitan ni Vincent sa babae, bigla yung nag-angat ng tingin. Kahit madilim, nakita pa rin ni Vincent ang malahalimaw na mukha ng babae. Nahawakan siya ng babae sa kwelyo. Akmang sasakmalin siya nito pero buti na lang ay agad siyang nakabalik sa katinuan. Sinuntok niya ang babae sa tagiliran na naging dahilan para mamilipit ito sa sakit. Binunot niya ang itak at saka tinagayon sa leeg. Mabilis na bumagsak ang babae. Tagas agad ang dugo nito sa lupa. Kasalanan mo to eh. Kung di sana kami nagpadala sa sinabi mo di sana hindi malalagay sa alanganin ng buhay ng kuya natin. Aray ko, bakit kasi nagpadala rin kayo? Lesson learned to. Kapag may narinig tayong umiiyak, huwag agad tayong maniwala. Mapanin lang pala talaga ang mga aswang. Mukhang hindi lang yan ang nag-iisang aswang ngayon dito sa sityo. Ang dami ko pang nararamdaman. Kaya nga kailangan na nating libutin ang sityo na ito bago pa sila may masaktan na tao. Tara! Bago umalis ay muling tiningnan ni Vincent ang babaeng aswang. Napangisi nilang siya dahil hindi siya makapaniwala na nagawa siyang linlangin ng babaeng yon. Tumakbo sila papasok sa isang kanto. Tahimik ang mga kabahayan. Nakasarado ang mga bintana at pinto kahit na anong oras pa lang naman. Parang alam din ng mga residente na may mga mababangis na nilalang na gumagala sa kanilang lugar. Mga kaibigan, alam kong naririnig niyo po ako. Hindi kami kalaban. Mga manunugis kami. Nandito kami para tugisin ang mga aswang na kinatatakutan nyo. Kaya hanggat maaari, huwag kayong lalabas sa mga bahay ninyo. Pagkatapos niya magbigay ng babala, dito na sila nakaramdam ng mga kaluskos. Mga angil na parang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa ang nililika nitong tunog. Narito na sila. Maganda na tayo. Nababahala ako. Oh, bakit na naman? Nalin lang tayo ng aswang kanina eh. Hindi kaya sinyalis yun na humihina ang mutya? Ang sabi kasi sa atin ni Mang Delphine, kailangan natin magtiwala sa sarili natin. Baka yun ang wala sa atin kaya pumapalya ang mutya. Tama. Tama ang sinabi mo. Yun nga ang kailangan nating gawin ngayon. Mga tol, kahit na anong mangyari lagi nyo lang iisipin na kakayanin natin to. Okay, copy! Nagdikit-dikit na silang tatlo. Hindi nagtagal ay naglabasan na rin sa bubungan ng mga aswang. Habang hawak-hawak ang kanilang itak, naramdaman nila na parang may mainit na gumuguhit sa ulo nila na dumaloy naman hanggang sa kamay nila. Sa puntong ito, ramdam din nila ang kagaanan ng kanilang katawan. Maya-maya lang bigla nang umatake ang mga aswang. Sabay-sabay ang mga yon, parang gutom na gutom, kaya sabik silang malapa. Pero dahil nga sa kapangyarihan ng mutya, isang hagupit lang nila ay marami agad ang bumagsak. Anip to astig! Ngayon na! Okay, basagan na ng muka! Ibinalik na ni Olgar ang itak sa tagiliran niya. Kamao na lamang ang gamit nito sa pakikipaglaban. Mas gusto kasi nitong basagin ang mukha ng aswang kaysa patayin kagad. Samantala, si Vincent naman ay kakaibang bilis at lakas ang pinapakita. Habang si Kenneth naman ay parang nilalaro lang ang pakikipaglaban. Ubos sa mga loko! Nang mas maging buo ang kanilang loob, ay mas lalo nilang naramdaman ang kakaibang lakas at kapangyarihan na tila dumadaloy sa kanilang mga ugat. Parang ang gaan-gaan ng buong katawan nila. Nang matalo na nila ang unang grupo ng mga aswang, nakarinig na naman sila ng malalakas na angil. Sumunod nito ay ang mga nagsisigawang mga tao. Dahil malakas ang kanilang pakiramdam sa mga sandaling ito, ay dali-dali na silang tumungo roon. Ayun! Nakita nila ang mga aswang na sigilang sa pagpasok sa kabahayan na naroroon. Hindi na sila nag-atubiling lumapit. Sinamantala nila na gumagana ng maayos ang daladala nilang mutya ng pustiso. Sige, ayan! Mga buwisit kayo, o ano? Parang showtime na to mga tol! Ini-enjoy lang ng magkakapatid ang pakikipaglaban nila sa mga aswang. Wala silang maramdaman na kahit na anong takot o pangamba. Parang nagbalik ang pakiramdam nila sa tuwing nakikipag-away sila sa Maynila. Ang katawagan nga nila sa ganitong pakiramdam ay chill-chill lang. Makalipas lang ang halos 5 minuto ay nakabulagta na ang mga aswang.
Agad naman nilang pinasok ang bahay at inabutan nilang naroon pa ang isang pamilya. Lahat ay nakasuksok sa sulok ng bahay. At ang padre de pamilya naman ay meron pang sugat sa braso. Sige na po, lumabas na po muna kayo. Pumunta kayo sa pamunuan ng barangay. Naroon ang ibang tao. Huwag kayong mag-alala. Ligtas doon dahil maraming nakapalibot na pangontras sa paligid ng barangay. Tumango-tango ang padre de pamilya at nagmamadali na ang mga yon na makalabas. Napabuntong hininga na lamang ang tatlo dahil nakaramdam sila ng awa para sa mga yon. Lalo na sa bata at matandang hirap na ring makapaglakad. Parang wala na mga aswang. Wala na akong maramdaman eh. Hindi tayo dapat maging kampante. Sabi nga ni Mang Delphine, may mga aswang din daw na hindi natin kayang maramdaman. Ang mga aswang na ganun daw ay higit na mas malakas at kakaiba. Eh di kung ganun pala, eh di mas maganda. Magkaroon naman ng thrill itong ginagawa natin. Huwag kang umayabang dyan. Mag-focus ka. Hindi yung puro kahanginan yung sinasabi mo. Oo, tama na yan. Baka magtalo na naman kayo ha. Maglibot pa tayo sa mga baryo at baka may mga nakatago lang na aswang dyan sa tabi-tabi. Sinuyod nila ang buong baryo at sa pagkakataon na yon ay wala na silang inabutang mga aswang. Ang sabi ng ibang residente na napagtanungan nila, bigla na lamang daw umaalis sa mga aswang at hindi na tinutuloy ang masamang binabalak. Sa palagay ni Vincent, nakaramdam ang mga aswang sa kakaibang husay at lakas na ipinakita nila. Bagay na nagpataas naman ang kanilang moral, pero kahit na ganon, hindi pa rin sila naging kampante. Binalikan nila ang bahay ng kanilang lola. Inabutan nila roon si Kokoy na may hawak na sandata. Nabigla at namangha sila dahil base sa nakikita nilang dugo sa itak na hawak ng bata, alam na agad nilang nakipaglaban din yon. Nasaan si Lola? Nasa loob siya, pero bawal kayong pumasok. Bakit na naman ba? May ginagawa siyang ritual eh. Hindi siya pwedeng maistorbo. Para saan na naman yung ritual na yun? Ang ritual na ginagawa niya ay pagpapatibay ng pangontra sa buong bahay. Pinapalakas niya ang nagsisilbing harang para hindi makalapit ang mga aswang dito sa bahay natin. Kanina niyo pa ba ginagawa yan? Opo, kanina pa. Kaya nga ako narito sa labas dahil kailangan kong pigilan ng mga aswang na makalapit. Hanep ah, pati ikaw rin pala lumalaban sa mga aswang. Akala ko wala akong ibang alam kundi kumain ng hotdog eh. Wala na mga aswang, Kokoy. Napatay na naming lahat. Sinuyod na rin namin ang buong lugar natin pero wala na kaming nararamdaman. Meron pa? Meron pa? Saan? Wala kaming makita eh. Hindi nyo sila makikita o mararamdaman. Para silang mga hunyango na may kakayahan maging kakulay ang mga natatabihan nila. Sila ang mga aswang na tinatawag na kalahating bungisngis at kalahating gabunan. Wow! Mixed breed ah. Aso lang ang peg ah. Teka, ano bang meron sa mga yan? Kamakailan lang po natuklasan ng mga manunugis na ang mga aswang ay pinaghahalo-halo ang uri nila para mas makagawa ng mas malakas na aswang. Wala pang tawag sa ganong aswang pero pinaghalong bungisngis at gabunan ng aswang na yon. Kapag may narinig lang kayong biglang tumatawa, sila na yun. Isa lang ang mata nila. May dalawang malalaking pangil na nakalabas at medyo matatangkad na mabato ang katawan. Kaya hindi po kayo dapat makampante ha. Ang mga aswang na yun ay naghihintay ng senyas ng kanilang amo. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala parang mabigat pa rin ang pakiramdam ko eh. Kahit na napas lang na natin ang mga kinalaban natin. Tingin ko, kailangan na natin maghiwa-hiwalay para mas madali natin silang mahanap. Hindi po pwede. Kapag umiwalay po kayong dalawa kay Kuya Vincent, hindi na po kayo maabot ng mutya ng pustisyo ni Lola Telang. Sa madaling sabi, pangkaraniwang tao na lang kayo kapag malayo po kayo sa mutya. Tama si Kokoy. Isa pa, mas maganda na rin magkakasama tayo dahil hindi pa natin alam kung ano ang kakayahan ng makakalaban natin. Kokoy, maraming salamat ha. Kailangan na naming umalis. Gustuin ka man naming samahan dito pero hindi pwede. Mas maraming nangangailangan ng tulong namin. Hindi niyo ako kailangang intindihin. Kahit bata pa lang ako, alam ko na kung para saan ang buhay ko. Yun ang pagsilbihan ng mga tao at ang nagligtas sa buhay ko na si Lola Telang. Ginulo na lamang ni Vincent ang buhok ng bata at saka umalis na rin sila sa bakuran na yon.
Umakyat sila sa bubong ng isang bahay at doon ay nag-abang ng maaring pag-atake ng mga aswang. Maging alerto lang kayo ha. Uy, Kenneth, huwag tatanga-tanga ha, umayos ka. Ako pa talaga ang tatanga-tanga ha. Ano pa to? Hindi naman tayo magiging tatanga-tanga kung magtitiwala tayo sa sarili natin at sa mutya ng pustiso ni Lola. Tama si Olgar, kailangan lang natin maging buo lagi ang loob natin. Kanina pa tayo dito pero wala namang lumalabas na aswang. Tama ba talagang naghintay tayo dito kaysa tayo maganap? Tandaan mo na ang mga makakalaban natin kaya maging kakulay ang katabi nilang bagay. Hindi natin sila basta-basta makikita. Kung gagala-gala tayo, baka magulat na lang tayo umaatake na sila nang hindi nating nalalaman. Nagbuntong hininga na lamang si Kenneth. Naiinip na kasi ito sa magiging laban nila kontra sa mga aswang na tinatawag nilang mixed breed. Halos 10 minuto na silang nakatambay sa itaas ng bubong. Mga ilang sandali lang, nakita na rin nila ang isang aswang na 5 bahay lang ang layo sa kanila. Mukhang hindi sila napapansin ng aswang na yon. Kaya naman nagmamadali na silang bumaba sa bubungan at tinakbo ang kinaroroonan ng kalaban. Kaso, nang umakyat sila sa bubungan ay wala silang inabutan. Wala rin silang maramdaman o marinig na kahit na anong tunog. Hindi na naman natin inabutan. Babagal-bagal kasi. Magsasalita pa sana si Vincent nang biglang makarinig sila ng bungis-ngis. Isang tawa na parang pilit na pilit pero parang namimilipit na ang tiyan sa kakatawa. Pagkatapos nilang marinig yon, ay nakita na lang nilang may nakadapa na sa harapan nila. Hinila nito ang paa ni Kenneth at saka inilaglag sa bubong. Kenneth! Wala na silang nagawa kundi ang labanan na lang din ng aswang na yon. Kagaya nga ng sinabi ni Kokoy sa kanila, nakakatakot ang anyo ng ganong uri ng aswang. Olgar, ngayon na! Lumusob silang dalawa, pero tumalon pababa ang aswang na yon at si Kenneth ang nilapitan. Binuhat nun si Kenneth at ibinalibag sa harap ng drum. Aray ko po! Visit naman talaga oh! Tumalon na rin ang dalawa palapit sa aswang. Mabilis na hinigupit ni Vincent ang kalaban nila at tinamaan naman agad yun sa balikat. Napabagal nila ng bahagya ang kalaban nila. Ang kaso nga lang, sa puntong ito ay dumami na rin ang kaharap nila. Kainis, inunan nyo pa talagang umatake kaysa tulungan nyo ako makatayo ha? Nakatayo ka naman mag-isa kaya para saan pa ang tulong? Focus! Focus! Ano ba naman kayo? Hindi bababa sa 5 ang nakapalibot sa kanilang mga aswang. Lahat ng yun ay aswang na sinasabi sa kanila ng batang si Kokoy. Sandaling pumikit si Vincent para kumuha ng matinding konsentrasyon. At nang muli siyang dumilat, naramdaman na niya ang kakaibang lakas na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito nagsayang ng pagkakataon. Sabay-sabay silang umatake sa mga kalaban nila. Buong buo ang kanilang loob at talaga namang determinado nilang mapaslang agad ang kanilang mga kalaban. Ang kaso nga lang, katulad nila ay mabibilis din ang mga ito. Dumating na rin sa puntong nasugatan na si Olgar at Kenneth. Pero buti na lang ay hindi rin naman ganon kalala. Hindi na biro to ah. Focus lang! Malalaman din natin ang kahinaan ng mga yan. Sa likod mo! Tinaga ni Vincent ang isang aswang na muntikan ng makalapit sa likuran ni Kenneth. Napatras ang aswang nang maramdaman nito ang malalim na hiwa sa dibdib nito. Sa paglipas pa ng mga sandali, talagang pinahirapan sila ng mga aswang na yon. Tumagal na ang oras pero hindi pa rin nila nauubos. Mga ilang sandali pa ay nakita nilang tila nagbabago na naman ng anyo ang mga kaharap nila. Nabigla sila dahil ang buong akala nila yun na talaga ang anyo ng mga aswang. May iba bago pa pala ang mga yon. Pero habang nasa proseso ang mga yon ng kanilang pagpapalit anyo, walang sinayang na pagkakataon ng 3. Pinagtatataga nila ang mga yon at pinagtatatarakan ng hawak nilang itak. Hindi nila tinigilan hanggang sa hindi nila mapadapa ang mga yon. Alam ko na kahinaan nila. Katangahan. Magpapalit ba naman ang anyo sa harapan natin? Tingin ba nila maghihintay pa tayo na mas pumangit pa sila? Matapos nilang mapabagsak ang mga aswang na yon, ay dumating na si Lola Telang at si Kokoy. May mga kasama na silang mga grupo rin ng manunugis. Uli na dating nyo, tapos na. Hindi pa rito natatapos ang laban. Paparating pa lang ang mga tunay na kalaban. Tunay na kalaban? Paparating na sila.
kasama ang pinuno nilang si Agram. Napalunok ng laway si Vincent. Medyo kinakabahan siya sa mga sandaling ito. Kahit pilitin nilang maging kalmado, para bang may parte ng kanyang puso na kinakain ng pagkabahala. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Natatakot na ba kayo? Huwag niyong kalilimutan na ang mutya ng pustiso ay mas lumalakas kapag naniniwala kayo sa kanya. At mas sumihina naman ito kapag nakikita niyang natatakot o nanghihila kayo. Iangat niyo ang mga ulo ninyo. Para kayo mga batang takot masapak eh. Akala ko ba maangas kayo sa Manila? Hindi naman po kasi kami natatakot, Lola Telang. Nakayuko kami kasi nagdadasal kami. Ngumisi na lang ang matandang si Telang dahil sa walang kwentang palusot ni Kenneth. Ilang sandali lang ay pinakalat na rin ni Lola Telang ang mga kasamahan nila. Ang tatlo naman ay pinapwesto sa mismong harapan ng baryo para harapin ang sinasabing pinuno ng mga aswang na si Agram. Malalalim ang paghinga na kanilang pinakakawalan at hindi nga rin nagtagal, naramdaman na nilang may mga paparating ng aswang. Sa kagubatan dumaan ang mga yon. Kahit nasa malayo pa lang, ramdam na agad ni Vincent ang kakaiba at malakas na presensya na sa palagay niya nagmumula yon sa pinuno ng mga aswang. Umanda kayo! Hindi tayo pwedeng kabahan. Kailangan buo pa rin ang loob natin, mga tol. Focus lang! Mananalo tayo rito! Nang makita na nilang naglabasan na sa kagubatan ng mga aswang, tumayo yon sa harapan ng lugar nila na ilang metro lang ang layo sa kanila. Nakita na nila roon ang matandang may hawak-hawak ng tungkod. Maputi na rin ang buhok at sa unang tingin pa lang mukha ng uugod-ugod. Ito na ang tamang pagkakataon para bawiin kung ano man ang para sa amin, mga tao. Magbabayad kayo sa maraming taon na pang-aabuso sa aming mga aswang. Mga kasama, lumusob na kaya! Kanya-kanyang lipad sa ere ang mga aswang papasok sa kanilang lugar. At sa isang iglap lang, nagsimula na rin ang kaguluhan. Habang nangyayari ang gulo, ay nakita ni Vincent na nakatayo lang ang matandang lalaki. Parang alam nitong silang tatlo ang may hawak ng mutya ng pustiso. Tumakbo naman na mabilis ang tatlong binata para harapin yon. Kayo pala ang pinagmamalaki ngayon ni Telang. Mukhang wala kayong alam sa mundo. Pero nararamdaman kong merong kayong ibubuga. Dami mong daldal, tanda. Simulan na natin to. Hindi na nagsalita pa ang matandang aswang. Bigla na itong may hinilang latigo na nanggagaling sa loob ng tungkod. Hindi alam ng tatlo kung papaano nagkaroon ng latigo doon. Pero ang pinagtutuunan nila ng pansin ay ang biglang pagbabago ng itsura ng matanda. Hindi na yun mukhang uugod-ugod. Ang katawan nito ay parang katawanan ng isang lalaking maginoo. Nabigla na lamang sila nang biglang umatake ang matanda. Mabilis itong nakatakbo palapit sa kanila at saka hinagupit sila ng latigo. Hindi man sila tinatamaan, naramdaman naman nila ang malakas na impact. Parang kumislap pa ang latigo nang tumatama yon sa semento. Napansin nilang may talim pala ang latigo sa dulo nito. Dahil dito, mas lalo silang nagdoble ingat. Dito na nila napagtanto ng matandang ito ang talagang magpapahirap sa kanila. Anong problema? Akala ko ba isisimulan na natin? Kenneth, Algar, sa kabilang gilid kayo. Palilibutan natin siya. Sumunod ang dalawa, pero sa ginawa nilang pag-atake, hindi pa rin yung naging sapat. Sa halip, tinamaan lang sila ng latigo sa katawan. Pare-pareho na silang nasugatan. Pero mas malalim ang sugat ni Olgar kaya agad naman itong napaupo. Ayos lang ako. Mag-focus lang kayo. Buong tapang na lumusob si Vincent at Kenneth. Pero kahit na anong gawin nilang pag-atake, naiilagan lang sila ng pinunong aswang. Naiinis na si Kenneth sa mga sandaling yon. Kaya naman hindi na nito naiwasan na mag-isang lumusob. Kenneth, huwag kang padalos-dalos! Pinagtatataga ni Kenneth si Agram. Pero dahil hindi naman ito gumagamit ng utak at tanging emosyon lang ang ginagawang sandata, wala ring nangyari sa ginawa niya. Nadakma siya ni Agram sa leeg at saka binalibag sa lapag. Pinagsisisiba at pinaghahataw ito ng latigo ng maraming beses. Hindi pa yun matitigil kung hindi lang lumapit si Vincent. Agad niyang kinuha ang kapatid at dinala kay Olgar. Ayaw mo kasi makinig eh.
Para ka naman tanga eh. Tanga naman talaga yan eh. Hindi na nakapagsalita si Kenneth sa mga sandaling ito dahil sa dami ng sugat at bugbog. Patawa-tawa pa ito kahit na nahihirapan na dahil sa mga kirot na nararamdaman. Olgar, bantayan mo tong kapatid natin ha. Ako na munang bahala sa aswang na ito. Lalapit pa lang si Vincent ay nagulat na siya nang makitang nasa gilid na niya si Agram. Nilatigo siya nito at tinamaan siya sa likuran. Hindi pa yun nakontento at sinundan pa ng ilang ulit. Sa isang iglap, sugat-sugat na rin ang binata. Nakaluhod na ang isang tuhod niya. Nang tingnan naman niya ang mga kasama nila, ay nahihirapan na rin sila sa laban. Maging si Kokoy at Lola Telang ay ganun din. Kaya hindi na nila yon maaaring hingan pa ng tulong. Isa pa, hindi papayag si Vincent na umasa sa iba. Tumayo siya muli kahit na paggewang-gewang na rin. Bakit? Akala mo ba ganun-ganun na lang ako susuko? Nagkakamali ka ron, tandang aswang! Kung ganun, edi mas maganda. Mas mabibigyan mo ko ng magandang... Ha? Nagulat si Agram. Biglang umilaw ang nasa ilalim ng damit ni Vincent. Pagtingin niya ay nagliliwanag ang pustiso ni Lola Telang. Maging si Agram ay nabigla rin sa kanyang nakita. Ipin na umiilaw! Kaninong gilagid yan? Hindi hubres sa akin yan! Tila nabahala si Agram, kaya naman nagpalit na ulit ito ng anyo. Lumabas ang kakaibang pakpak nito na kulay berde at may mga patulis pa sa bandang dulo. Habang si Vincent naman nakapikit lang at tila nakikipag-ugnayan sa mutya ng pustiso. Pagdilat nito, kulay berde na rin ang mata ni Vincent. At ang nararamdaman nitong tila kuryente sa katawan niya ay parang mas lalong lumalakas. Mas tumalas din ang pakiramdam niya. Kaya kahit isang dangkal na lang ang pagitan nila ni Agram ay nagawa niya pang makaiwas. Sa halip na umatras, gumawa si Vincent ng pag-atake habang hindi nakahanda ang depensa ng kalaban niya. Hinataw niya ng malakas ng taga si Agram na naging dahilan para mapatigil ito. Hinawakan ni Vincent ang pustiso, habang si Agram naman ay nakahawak sa tagiliran na tumatagas ang dugo. Hindi mo kakayanin ang kapangyarihan na meron ng pustisong ito. Galing pa ito sa hininga ng matatandang walang ngipin. Mas lalong lumakas ang nararamdaman ni Vincent sa kanyang katawan. Agad niyang nilapitan si Agram at itinaas ang itak sa ere. Buong akala ni Agram ay tatagain siya ni Vincent. Pero isang malakas na kaliwang suntok ang natanggap nito. Sa lakas ng suntok ay nabali ang leeg na matanda. Agad itong bumagsak sa lapag. Matanda ka na. Kailangan mo nang ipahinga ang buhay mo para wala ka ng maperwisyong tao. Hindi na makapagsalita pa si Agram, pero humihinga pa yon at nanlilisik ang matang nakatingin sa kanya. Muli, itinaas ni Vincent ang itak niya at sa hindi malamang dahilan, narinig niyang tila may bumulong sa kanya. Napalagay niya ay nagmumula yun sa mutya. Isang bulong na nagsasabing tapusin na niya ang buhay ng pinunong aswang. Itinarak ni Vincent ang itak sa dibdib ni Agram. At dahil dito, tuluyan na ngang binawian ng matanda. Hindi pa tapos ang labanan noon ng mga sandaling yon, kaya pinuntahan na muna ni Vincent ang mga kasama nila. Tinulungan niya ang mga yon para ubusin na ang mga aswang. At hindi nga nagtagal, ang tagumpay na inaasam ay nakamit na rin nila. Sinunog nila ang lahat ng bangkay ng mga aswang. Ang mga abo ng mga iyon ay ibinaon nila sa lupa at dinasalan para hindi na muling magamit sa kasamaan. Matapos ang laban, halos lahat sila ay nakaratay sa higaan. Kinaumagahan, sugatan kasi talaga ang mga katawan nila, lalong-lalo na ang binatang si Kenneth na nakalimutang gumamit ng utak. Sa kanilang pagkapanalo, natuwa ang kanilang ama nang makaabot na roon ang nangyari. Sa unang pagkakataon, narinig nila ang salitang proud mula sa ama nila. Dahil naipanalo na nila ang laban, may pagkakataon na sila ulit na makabalik sa Maynila. Pero mas pinili na lamang nilang samahan ang kanilang Lola Telang. Hindi lang para lumaban sa mga aswang, kundi gusto nilang alagaan na matanda. Gusto nilang lubusin ang mga oras na kasama nila ito. Bilang pagbawi na rin sa lahat ng sakit ng ulo na kanilang dinulot. Masaya ang kalooban ni Vincent
Dahil sa wakas ay naramdaman na rin nilang magkakapatid na meron ng silbi at direksyon ang kanilang buhay. At sa bagong kabanata ng kanilang buhay ay mas pagbubutihin na nila ito. Mamumuhay sila ng may saysay at pagmamahal sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Wakas.